Kabanata 781. Kwalipikasyon. Sa ilalim ng mga titig ng hindi mabilang na cultivator, lumipad si Wang Lin palayo sa kalawakan na sinundan ni Li Yuan ng malapitan. Unti-unti silang nawala sa kalawakan. Sa buong paglalakbay, maraming beses na gustong magtanong ni Li Yuan, ngunit pinigilan niya ang sarili at hindi binanggit ang tungkol kay Zhang Kunglai. Bilang isang matalino, alam ni Li Yuan na hindi siya dapat magtanong tungkol sa lahat ng bagay. May mga lihim ang bawat isa. Mabilis na lumipas ang oras at sa isang kisap mata, ilang buwan na ang nakalipas. Habang papalapit sila sa gitna, mas dumami ang mga tao na kanilang nakikita. Sa wakas, sa araw na iyon, nakarating sila sa sentro ng Thunder Celestial Realm. Pagdating dito, wala nang ibang cultivator na nakita. Ang lugar ay ganap na madilim at hindi nila makita ang sinuman. Nakatayo sa kalawakan, maingat na tiningnan ni Wang Lin ang paligid. Sa mga alaala ng miyembro ng pamilya Yao, ang selyadong piraso na naglalaman ng Collection Pavilion ay narito mismo. Tanong ni Wang Lin, Brother Li, nakikita mo ba ang anumang kakaiba sa lugar na ito? Nagsimula agad kumilos si Li Yuan nang huminto si Wang Lin. Tiningnan niya ang lugar at pagkatapos ng sandali, naging seryoso ang kanyang mga mata. Tumanggaw siya at nagsabi, may mga alon ng isang restriction dito. Bagamat mahina, nararamdaman ko ito gamit ang aking restriction heart. Katulad ito ng isang celestial restriction, ngunit medyo kakaiba. Habang nagsasalita, pinindot niya ang kanyang kaliwang kamay. Isang restriction ang agad lumipad at nahati sa 18 bahagi sa kalawakan. Sa sandaling iyon, isang malabo na outline ang lumitaw at agad na nawala ng walang bakas. Nagningning ang mga mata ni Wang Lin. Nang lumitaw ang outline na iyon, bahagya niyang nakita ang isang kalahating transparent na piraso na biglang lumitaw sa kalawakan. Mayroong isang mataas na pavilion sa piraso. Ngunit dahil agad itong nawala, imposibleng makita ng mas malinaw. Nagsabi si Li Yuan, Brother Shu, kailangan ko ng kaunting oras. Kapag siya ay gumagawa ng mga restriction, palaging may aura ng kumpiyansa sa kanyang paligid. Pagkatapos niyang magsalita, naupo siya sa kalawakan. Patuloy niyang binuo ang mga seal gamit ang kanyang kaliwang kamay, naglalabas ng mga restriction na pinagsama-sama. Minsan ay pinipindot niya ang kanyang daliri sa pagitan ng kanyang mga kilay at mga itim na linya ang lumilipad. Ang mga itim na linyang iyon ay kumakalat sa mga komplikadong restriction at lumilipad sa kalawakan. Sa mga sandaling iyon, ang anino ng piraso ay biglang muling lumitaw at pagkatapos ay agad na nawala. Masyado itong mabilis kaya't hindi makapagtangka pumasok sa pagitan ng mga agwat. Hindi nagmamadali si Wang Lin. Sa halip, nakatutok siya sa piraso tuwing ito ay lumilitaw. Habang nilalagay ni Li Yuan ang mga restriction, ang piraso ay unti-unting lumitaw ng mas madalas. Dahan-dahan, naging mas malinaw kay Wang Lin ang itsura ng piraso. Ang napakalaking pavilion sa gitna ng piraso ay parang 4 na mahahabang tinik. Para itong 2 pares ng mga pangil ng baka na nakataas patungo sa langit. May 4 na tao na nakaupo sa tuktok ng 4 na pangil. Wala silang galaw at hindi man lang tumingin ng tumingin si Wang Lin. Sumikip ang mga mata ni Wang Lin at may malamig na liwanag na kumislap sa kanyang mga mata. Nagsabi si Li Yuan, Brother Shu, kung nais mong ganap na sirain ang restriction, aabutin ng ilang buwan. Kung gusto lang natin na makapasok ka, sa tulong ng iyong bilis at ang mga restriction ko, may 80% na pagkakataon ng tagumpay. Sumulong si Wang Lin at nakarating sa gilid ng piraso. Dahan-dahan niyang sinabi, kung ganun, ipadala mo ako. Brother Li, magtago ka ng mabuti, dahil delikado dito. Huwag mong hayaang madamay ka sa akin, at kapag nakuha ko ang celestial spell, aalis tayo. Hindi na nagsayang pa ng oras si Li Yuan. Itinutok ang kanyang kamay sa pagitan ng kanyang mga kilay at ilang itim na linya ang lumipad. Nagsanib ang mga ito upang bumuo ng isang tatak, pagkatapos ay lumikha siya ng maraming restriction na pumasok sa tatak at nagbigay ng mga alon ng itim na liwanag. Nagningning ang mga mata ni Li Yuan nang ituro ang kanyang kamay at sumigaw, Restriction Heart Burst. Nang damla po ang restriction brand sa kalawakan, agad na lumitaw ang piraso. Ngayon, ito'y patuloy na kumikislap. Nawawala, muling lumilitaw, at nawawala muli. Ang mabilis na cycle na ito ay nagbigay ng napakagandang tanawin. Tungkol sa tatak, patuloy itong nagbigay ng itim na liwanag. Habang ang piraso ay patuloy na nagbabago, nagsimula itong magbukas at bumuo ng isang pabilog na daanan. Ngunit, ang daanang ito ay hindi matatag at tila maaaring bumagsak anumang oras. Pumasok ka. Nang sumigaw si Li Yuan, tumakbo si Wang Lin ng mabilis na parang kidlat at pumasok sa pabilog na daanan. Pagkapasok niya sa daanan, bumagsak ito. Pagkatapos, ang piraso ay nawala sa kalawakan kasama si Wang Lin. Sana ay magtagumpay si Brother Shu. Pondered Li Yuan saglit bago ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang seal at isang restriction ang lumitaw. Ang kanyang katawan ay unti-unting nagiging nakatago at hindi na tumugas ang anuman sa kanyang aura. Naging tahimik muli ang kalawakan.
Ang katawan ni Wang Lin ay lumitaw sa piraso tulad ng kidlat. Nang lumitaw siya, ipinalawak agad ang kanyang divine sense. Sa likod niya, hindi ang kalawakan kundi isang screen ng mga restriction. Ang mga restricsyong ito ang naghihiwalay sa lugar na ito mula sa iba pang bahagi ng Celestial Realm at ginagawang isang forbidden ground para sa 4 na dakilang pamilya. Sa sandaling ipinalawak niya ang kanyang divine sense, agad niyang tinutok ang pavilion sa gitna. Nang sandaling iyon, isa sa 4 na tao sa pavilion ang nagbukas ng kanyang mga mata. Matigas niyang tiningnan ng malayo at pagkatapos ay nawala. Si Wang Lin ay mabilis na gumalaw at dumiretso patungo sa pavilion. May isang ripple ng origin energy sa harap niya at isang tao ang lumabas. Siya ay nasa kalagitnaan ng edad at nakasuot ng itim na balabal. Matigas ang kanyang mukha, at sa paglitaw niya, ang kanyang kamay ay bumuo ng isang seal at pinindot pababa. Matagal na kitang pinapanood. Ang pagsuwi sa mga forbidden grounds, mamatay ka. Kumikislap ang kanyang kanang kamay at isang malakas na impact ang sumugod patungo kay Wang Lin. Agad na umatras si Wang Lin at inihagis ang kanyang kanang kamay. Ang banggaan ng kanilang origin energy ay nagdulot ng malakas na kalabog na kumalat sa buong piraso. Ang mga mata ng lalaking nakabalabal itim ay malamig. Matagal na niyang napansin na ang level ng cultivation ni Wang Lin ay kasing taas ng sa kanya, corporeal yang. Sa sandaling iyon, sumulong siya habang ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at may binibigkas na salita. Isang malakas na puwersa ang biglang bumagsak mula sa langit. Di nagtagal, isang sinag ng celestial thunder ang biglang lumitaw sa langit at bumagsak patungo kay Wang Lin. Dito sa Thunder Celestial Realm, at ang Collection Pavilion ay kabilang sa Celestial Realm. Bakit ang inyong 4 na dakilang pamilya ay maaaring pumasok ngunit ako hindi? Naglabas si Wang Lin ng isang malamig na humalaklak at dumiretso. Ang Celestial Thunder ay bumabagsak mula sa langit, ngunit hindi umiiwas si Wang Lin. Ang kanyang origin soul ay lumabas at nilamon ang Celestial Thunder. Agad na bumalat ang kidlat sa kanyang katawan, kaya't siya'y naging nakakamanghang tanawin. Nagulat ang lalaking nakabalabal itim at ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Klaro na hindi niya inaasahan na kayang direktang lamunin ni Wang Lin ang Celestial Thunder. Agad na tinakpan ng kidlat ang kanyang katawan, na nagbigay sa kanya ng nakamamanghang hitsura. Nagulat ang lalaking nakasuot ng itim at naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Maliwanag na hindi niya inisip na kayang direktang lamunin ni Wang Lin ang Celestial na kidlat. Sa sandaling iyon, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at binuksan niya ang kanyang bibig at niluluwa ang isang butil ng buhangin. Ang butil ng buhangin ay agad na lumaki at naging selyo ng piraso. Nagbigay ito ng matinding presyon habang pinipilit pabagsakin ang lalaking nakasuot ng itim. Because you're not qualified. Habang ang lalaking nakasuot ng itim ay ngumisi, iniangat niya ang kanyang kamay at bumuo ng isang seal. Ngunit agad na nagbago ang kanyang ekspresyon nang hindi epektibo ang kanyang spell sa pabagsak na selyo ng piraso. Biglaang bumagsak ang selyo ng piraso na may nakakagulat na lakas. Ang presyon nito ay nagdulot upang hindi makaiwas ang lalaking nakasuot ng itim. Sa sandaling iyon, bumagsak ang piraso. Nagpakita ng pagkabigla ang mga mata ng lalaking nakasuot ng itim ng kagatin niya ang dulo ng kanyang dila at dumura ng maraming dugo. Ang kanyang katawan ay nagbigay ng kulay dugo na liwanag, at habang ang selyo ng piraso ay bumabagsak, tumakas siya mula sa presyon. Nagpakita siya sa 1,000 talampakan ng layo. Sa sandaling siya ay muling nagpakita, naging mapatla ang kanyang mukha. Nagpakita siya ng isang mabagsik na tingin bago lumingon at umalis ng walang salitang sinabi. Inangat ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay upang kunin ang selyo at sumunod. Ang dalawa ay nagtakbuhan patungo sa pavilion sa gitna, isa't isa. Lumipad ang lalaking nakasuot ng itim patungo sa pavilion at mabilis na sumigaw, hindi pa ba kikilos. Binuksan ng 3 iba pa sa pavilion ang kanilang mga mata. Sa isang kisap mata, lumitaw sila sa tabi ng lalaking nakasuot ng itim at malamig na tiningnan ng papalapit na si Wang Lin. Ang natitirang 3 ay nasa corporeal yang stage. Sa sandaling ito, 4 na cultivators sa corporeal yang stage ang nakatayo, at ang kanilang malakas na aura ay nakatutok kay Wang Lin. Isang matinding intensyon ng pagpatay ang kumalat. Naging malamig ang mga mata ni Wang Lin at dahan-dahan niyang sinabi, hindi sa inyo ang collection pavilion. Pahintulutan niyo akong dumaan at hindi na tayo magkakalaban. Kung hindi, kahit matalo ako, kalahati sa inyo ay mamamatay. Isa sa kanila ang malamig na nagsabi, maliban kung ikaw ay nasa Nirvana Scryer stage, hindi kwalipikado ang mga hindi kabilang sa aming 4 na pamilya na pumasok sa pavilion. Natural nilang nakita ang antas ng cultivation ni Wang Lin, at ang eksenang iyon ay nagpatindi ng kanilang pagkabigla. Ngunit sa pagkakaroon ng 4 sa kanila, hindi sila nag-aalala kay Wang Lin. Sa sandaling ito, ang aura ng lalaking nakasuot ng itim ay bumalik sa normal. Pumutok siya ng isang malamig na hininga bago siya lumabas at binuksan ang kanyang bag ng holding. Agad na lumipad ang isang pulang espada at sa isang turong ng kanyang daliri, tumahak ito patungong Wang Lin.
Ang tatlo pa ay nagmadali ring lumabas. Isa sa kanila ang bumuo ng isang seal na lumikha ng isang hangin, at biglaang lumitaw ang isang tornado. Ang natitirang dalawa ay nagtinginan at pagkatapos ay bumuo ng kani-kanyang seal. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at agad siyang umatras. Inangat niya ang kanyang kanang kamay at ang selyo ng piraso ay malupit na bumagsak. Dalawa sa mga cultivators ang gumamit ng spell at bumuo ng yin at yang na pattern. Ang pattern ay umiikot, nagbigay ng misteryosong enerhiya, at tumahak patungong Wang Lin. Ang dalawang gumawa ng yin at yang na pattern ay agad na lumipad sa ere. Sa isang turo ng kanilang daliri, sinalubong ng yin at yang na pattern ang piraso. Ang dalawa rin ay nag-activate ng iba pang spells upang pigilan ang pagbagsak ng piraso. Habang ang dalawang iba pa ay gumalaw patungo kay Wang Lin na parang kidlat, may mga spell at magical treasure sa kanilang mga kamay. Punong-puno sila ng intensyon ng pagpatay. Habang umaatres si Wang Lin, bawat hakbang ay nagdudulot ng malalaking alon na parang ang katawan niya ay nagsasanib sa mundo. Matapos ang maraming hakbang na pag-atres, bigla siyang huminto at kumuha ng isang hakbang pasulong. Sa hakbang na ito, biglang nawala ng bakas si Wang Lin, at nang magpakita siya muli, nasa likod siya ng lalaking nakasuot ng itim. Nagulat ang lalaking nakasuot ng itim. Bigla siyang lumingon at ang pulang espada ay tumahak patungong Wang Lin. Tahimik ang mga mata ni Wang Lin nang ituro niya ang kanyang daliri at sumigaw, "Tumigil!" Sa isang iglap, ang lalaking nakasuot ng itim at ang lumilipad na espada ay parehong nagyelo. Hindi pinansin ni Wang Lin ang lumilipad na espada at naglakad ng walang pag-aalinlangan. Dumating siya sa harap ng lalaking nakasuot ng itim, itinutok ang kanyang daliri sa pagitan ng mga kilay ng lalaki, at damaloy ang enerhiya ng pinagmulan. Agad na gumuho ang katawan ng lalaking nakasuot ng itim at lumabas ang kanyang pinagmulan na kaluluwa. Nagpanik siya at papatakas na sana nang biglang lumitaw ang karma whip. Hinampas nito ang kaluluwa ng pinagmulan, na nagdulot sa lalaking nakasuot ng itim upang magpakawala ng isang malungkot na daing, at isang malaking halaga ng enerhiya ng pinagmulan ng pinalaya. Sa sandaling iyon, ang ibang tao ay mabilis na lumapit na may kasamang malaking tornado. Maliwanag na nais nilang hadlangan ng mga kilos ni Wang Lin. Hindi man lang tiningnan ni Wang Lin ang tao habang ang tato ng hayop sa likod ng kanyang kanang kamay ay gumalaw at nagmaterialize. Agad itong umatake ng mabagsik sa cultivator na may tornado. Kasabay nito, pinataman ni Wang Lin ang kanyang bag ng holding at lumabas ang bandila ng 1,000,000,000 kaluluwa. Ang bandila ay naging isang malaking itim na mist at sinubukang lunukan ang lalaking nakasuot ng itim. Ang lalaking nakasuot ng itim ay magsusubok sana ng depensa, ngunit nakita niya ang malupit na kaluluwa ng dugo na ninuno na kumikislap sa loob ng bandila. Ang pamilyar na mukha nito ay nagpatigil sa kanya at nagdulot upang mawalan siya ng konsentrasyon. Ang resulta ay siya ay napapalibutan ng itim na usok. Lahat ng ito ay ginawa ng maayos at malinis. Matapos makolekta ang kaluluwa ng pinagmulan ng lalaking nakasuot ng itim, niyugyog ni Wang Lin ang kanyang mga manggas at ang itim na usok ay napapalibutan ng lugar. Tumingin siya sa natitirang tatlo at malamig na nagsabi, "Gusto kong pumasok sa collection pavilion." Ang isipan ng dalawa na lumalaban sa selyo ng piraso ay nanginginig. Bago sila nakapagsalita, narinig nila ang isang sigaw. Nakita nila ang cultivator na gumamit ng tornado na mabilis na umatras. Ang buto ng hayop ay nagbigay ng isang nakakakita ng liwanag na parang multo habang naglalabas ng isang hindi matatawarang mabagsik at masamang aura na bumalot sa buong mundo. Sa sandaling ito, ang masamang aura ay napakalakas at umabot na sa kanyang sukdulan. Kahit si Wang Lin ay nagulat pa rin dito. Ang aura ng kasamaan ay sobrang lakas. Kung ganito si Wang Lin, hindi na kailangang pag-usapan ng ibang tatlo. Sa sandaling lumabas ang masamang aura, agad itong nawala ng walang bakas. Ngunit ang spell na ginamit ng cultivator na iyon upang mag-tornado ay naging isang estatwa ng bato. Nang matutok ang mga mata ng buto ng hayop sa kanya, nagiba ang ekspresyon ng cultivator at agad siyang umatras. Ngunit, sa sandaling ito, muling lumitaw ang makapal na masamang aura. Ang mga mata ng cultivator ay napuno ng takot at ang kanyang kanang kamay ay agad na naging kulay abo. Ang kulay abo ay kumalat ng mabilis, at sa sandaling nasa krisis siya, hindi nag-atubiling itaas ang kanyang kaliwang kamay at putulin ang kanyang kanang kamay. Wala nang pakialam sa dumadaloy na dugo, umatras siya ng mahigit 10,000 talampakan at agad umupo sa lotus position. Kahit naputulin niya ang kanyang sariling braso, hindi nawala ang kulay abo at kumalat mula sa kanyang kaliwang kamay. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa at kinagat niya ang kanyang mga ngipin. Sa sandaling ang kulay abo ay halos kumalat sa buong katawan niya, ang kanyang kaluluwa ng pinagmulan ay lumabas, iniwan ang kanyang katawan. Sa sandaling lumabas ang kanyang kaluluwa ng pinagmulan, ang buong katawan niya ay naging isang estatwa ng bato na walang bakas ng buhay. Sa hangin, ang natirang tanging bagay ay ang mahina niyang kaluluwa ng pinagmulan. Ang paligid ay naging ganap na tahimik. Tatanungin ko kayong apat, ako ba'y kwalipikado?
Ang mga mata ni Wang Lin ay tumuon sa dalawang cultivator na lumalaban sa selyo, at ang kanyang tinig ay malamig na parang yelo. Kabanata 782. Ang kwalifikasyon ng isang rank siyam na Celestial Lord. Ang mga pook ng mga pamilya ng pagsasanay ay may mga klasifikasyon na hindi alam ng mga hindi kabilang. Tulad ng sa Alliance Star System, ang isang rank 7 na pook ng pagsasanay ay ang pinakamataas na antas sa ibabaw. Napakabihirang makakita ng mga rank 8 na pook ng pagsasanay, kaya't 3 lamang ang mayroon sa buong Alliance Star System. Tungkol naman sa pinakamisteryosong rank 9 na pook ng pagsasanay, 1 lamang ang mayroon sa buong Alliance Star System. Ang mga pamilya ng pagsasanay sa All Heaven Star System ay may katulad na klasifikasyon, ngunit mas nakatutok sila sa kasaysayan. Tanging ang mga pook ng pamilya ng pagsasanay na tumagal ng matagal na panahon ng maaaring maging isang walang katapusang pag-iral sa All Heaven Star System. Sa All Heaven Star System, ang pinakakaraniwan ay ang mga pamilya ng pagsasanay sa mga pangunahing pook ng pagsasanay sa 4 na magkakaibang domain. Wala masyadong pagkakaiba sa kanilang lakas, at 3 o 4 na pamilya ng pagsasanay ang matatagpuan sa bawat planeta. Halimbawa, ang pamilya Tang at pamilya Zon ay parehong nasa tuktok ng kanilang mga planeta. Sa itaas ng mga pook ng pamilya ng pagsasanay na ito, naruroon ang 4 na malalaking pamilya na may mga pamana mula sa Celestial Realm. Sila ang pinakamalakas na puwersa sa All Heaven Star System sa ibabaw. Kung babalikan ang kanilang mga pinagmulan, ang mga ninuno ng mga 4 na malalaking pamilya ay mga Celestial sa Thunder Celestial Realm bago ito mag-collapse, kaya't hindi pangkaraniwan ang kanilang mga estado. Gayun din, may 2 pamilya na higit pa sa mga 4 na malalaking pamilya. Karaniwan silang may mababang profile, ngunit sila ang tunay na mga puwersa sa All Heaven Star System. Ang mga pook na ito ay may mga mas matandang pamana kaysa sa 4 na pamilya. Ang mga pook na ito ay umiral noong sinaunang panahon bago mag-collapse ang Celestial Realm at nakaligtas sa pagbagsak ng Celestial Realm. Mayroon silang mga pamana mula sa sinaunang mundo ng pagsasanay, at may 6 na ganitong pamilya sa All Heaven Star System. Kasama sa 6 na pook ang misteryosong pamilya Ziyang sa planeta Donglin at ang pamilya Liyuan. Ngunit pagkatapos ng napakaraming taon, marami sa mga pamilya na may pamana mula sa sinaunang mundo ng pagsasanay ay hamina na. Ang pamilya Li ay isang halimbawa, at bukod pa sa kanila, may 3 pang iba. Sa ngayon, 2 na lamang sa mga pook na ito ang natitira. Tulad ng kung paano ang Alliance System ay may rank 9 na pook ng pagsasanay, ang All Heaven Star System ay may pamilya na nakaligtas pa kaysa doon. Ito ay isang pamilya na umiral mula pa noong panahon ng pinagmulan. Ang pamilya ng pagsasanay mula sa pinagmulan ay ang tunay na makapangyarihan sa All Heaven Star System, at ito ay lubhang misteryoso. Ang umiral mula sa panahon ng pinagmulan hanggang ngayon, ang ganitong uri ng lakas ay nakakatakot. Ibig sabihin, ang pook na ito ay nakaranas ng ebolusyon ng pagsasanay mula sa sinaunang panahon, nakaranas ng pagbagsak ng Celestial Realm, at nakaranas ng paglikha ng Thunder Celestial Temple. Naranasan nila ang lahat ng pagbabago sa All Heaven Star System. Malaki ang posibilidad na ang pamilya ito na umiral mula pa sa pinagmulan ay may alam na lihim ng sinaunang Celestial Realm. Ang mga spell na hawak nila ay sapat na upang magtaglay ng kapangyarihan sa buong All Heaven Star System. Bukod sa mga rank 8 at 9 na pook ng pagsasanay sa Alliance Star System, alam na ni Wang Lin ang lahat ng ito. Habang papunta siya rito, sinabi sa kanya ni Li Yuan ang lahat tungkol sa mga pamilya ng pagsasanay. Dahil dito, kalmado si Wang Lin nang humarap siya sa 4 na malalaking pamilya na may mga pamana mula sa Celestial Realm. Ang 2 matandang lalaki na may hawak ng fragment stamp sa itaas ng pavilion ay tahimik na nagmuni-muni sandali. Ang isa sa kanila ay ngumiti ng pilyo at sinabi, para sa kasamahan sa pagsasanay na may ganitong makapangyarihang mga spell at yaman, tiyak na hindi ka basta-basta. Iwanan mo na lang ang iyong pangalan. Kalmadong sumagot si Wang Lin, Shu mo. Ang mata ng matandang lalaki ay kumunot at sinabi, kahit na hindi pa nakarating si kapatid Shu sa Nirvana's prior stage, hindi namin kayang pigilan ka. May karapatan kang pumasok sa Collection Pavilion. Nang matapos siyang magsalita, tiningnan siya ng matandang lalaki sa tabi niya at biglang nagtanong, may kaugnayan ba si kapatid Shu sa pamilya Shu sa planeta Donglin? Kalmado namang tiningnan ni Wang Lin ang nagsalita. Nag-atubili ang matandang lalaki bago lumiwanag ang kanyang mata at sinabi, kung hindi ka mula sa pamilya Shu, bilang kinatawan ng pamilya Chen, inaanyayahan ko ang kapwa ko kasamahan na maging isang non-family elder. Nagningning ang mata ni Wang Lin at ngumiti siya ng bahagya. Hindi yun imposibleng mangyari, ngunit ang layunin ko ngayon ay pumasok sa Collection Pavilion, kaya't sana payagan ninyo akong makapasok. Sinulyap ni Wang Lin ang Origin Soul na nawalan ng katawan. Ang Cultivator na nawalan ng katawan ay huminga ng malalim at nagdalawang isip. Nang marinig niyang sinabi ni Wang Lin, alam niyang may malalim na kaalaman si Wang Lin tungkol sa Collection Pavilion. Tanging kapag binuksan ng Collection Pavilion maaari kang makapasok, at kailangan ng 2 tao mula sa 4 na malalaking pamilya para ito'y buksan. Kasunod na nangyari ay madali.
Nagtulungan silang tatlo para buksan ang collection pavilion. Ang apat na sulok ng pavilion ay dahan daw ang nanginginig at ang apat na horns ay dahan daw ang nagtagpo. Biglang lumitaw ang isang sinag ng magaan at isang pabilog na pinto na gawa sa liwanag na nagpakita sa lugar kung saan nagtagpo ang apat na horns. Kapatid Shu, ang pamilya Chen ko ay pumasok na sa collection pavilion ng daan-daang beses. Bagamat nakadepende sa swerte at iba-iba ang nakikita ng bawat isa, hindi ito ganap na random. Ang mas matagal mong manatili, ang mas mahalaga ang celestial spell na makukuha mo sa dulo. Bahagyang tumanggo si Wang Lin. Mula sa alaala ng miyembro ng pamilya Yao, alam niyang ang mga apat na malalaking pamilya ay wala ring kapangyarihan na mag-set up ng mga patibong sa loob ng collection pavilion. Bukod pa dito, lahat ng lumabas ay eksaktong katulad ng sa alaala ng miyembro ng pamilya Yao. Hindi na nagdalawang isip si Wang Lin. Itinago niya ang kanyang mga magical treasures at lumapit sa pinto. Huminga siya ng malalim at pumasok. Pagpasok ni Wang Lin, ang matandang lalaki na nawala ng katawan ay huminga ng malalim at nagsabi, "Kung alam lang namin na ganoon siya kalakas, hindi kami mag-aatake at hayaan na lang namin siyang pumasok." Sa kanyang pagsasanay, ang pinakamataas na mararating niya ay ang ika-4 na palapag tulad namin. Ang ika-4 na palapag ay aming limitasyon, ngunit ang kanyang mga spell at magical treasures ay matindi. Magkapareho kami ng antas ng pagsasanay, ngunit halatang nagpapa-hold back siya. Natatakot akong kung hindi dahil alam niyang kailangan kami para buksan ang collection pavilion, baka hindi lang siya pumatay ng isang tao sa laban na iyon. Nagngiti ang matandang lalaki na nawalan ng katawan. Tama, ramdam ko na nais niyang pumatay ng 2 tao. Kung hindi lang ako nakatakas agad, baka ang origin soul ko ay nag-collapse din. Tahimik na nagsalita ang matandang lalaki mula sa pamilya Chen, kalilimutan na natin iyon. Ano pa ang pakinabang sa pag-usapan ito ngayon? Dahil pumasok na siya. Ang celestial spell sa ika-4 na palapag ay kanyang limitasyon, ang iba ay nakadepende sa kanyang swerte. Tinanong ng matandang lalaki na nawala ng katawan, Elder Chen, talaga bang iimbitahan mo ang taong iyon na maging Noon family elder sa iyong pamilya Chen? Tumango si Elder Chen at nagsabi, malakas ang taong iyon. Kailangan ng pamilya Chen ko ang isang katulad niya, kaya't mga kasamahan, pakiusap huwag kayong makipagkompetensya sa akin. Kung ang taong ito ay talagang maging Noon family elder ng pamilya Chen ko, pakitanggap na lang na hindi ninyo alam ang nangyari kay kapatid Yao. Tungkol naman sa katawan ni kapatid Lu, papalitan ng pamilya Chen ko. Kapatid Song, magbibigay din ang pamilya Chen ko ng isang regalo sa iyo. Siyempre, ito ay sa ilalim ng kondisyon na pumayag siyang pumasok sa pamilya Chen ko. Habang ang tatlo ay nagsasalita, nakarating na si Wang Lin sa isang misteryosong espasyo. Ang paligid ay natakpan ng isang gray mist at hindi makalabas ang kanyang divine sense. Isang mahina na bulong mula sa lahat ng direksyon ang dumating sa mga tainga ni Wang Lin, ngunit hindi niya malinaw na naririnig kung ano ang sinasabi. Tulad ng oras, ang mist sa paligid ay nagsimulang gumalaw. Mabilis ito, at ang mga alon ng mist ay nagtipon sa harapan ni Wang Lin. Sa isang iglap, naging isang tao ito. Ang taong ito ay gawa sa mist. Hindi malinaw ang kanyang damit, ngunit malinaw ang mukha niya. Ang hitsura niya ay ordinaryo, ngunit mayroong aura na iba sa isang cultivator. Nang siya'y lumitaw, tahimik na tiningnan siya ni Wang Lin. Pagkatapos ay itinaas niya ang kanang kamay na nakaharap palabas at nanatiling hindi gumagalaw. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumunot. Alam niya mula sa mga alaala ng miyembro ng pamilya Yao na bagamat hindi pare-pareho ang proseso para sa bawat isa, mayroong isang pagkakapareho sa simula. Iyon ang pagsusuri ng antas ng pagsasanay ng isa. Pagkatapos mag-isip ng kaunti, lumapit si Wang Lin at dumating sa harapan ng tao. Itinaas niya ang kanyang kanang kamay at ipinatong ito sa palm ng iba. Sa isang iglap, isang misteryosong puwersa ang pumasok sa katawan ni Wang Lin. Ibinaybay ito sa katawan niya bago lumabas at isang malalim na boses ang sumambulat. Rank 8 Greater Celestial. Maaari kang pumasok sa ika-4 na palapag ng Collection Pavilion upang subukan ang iyong swerte para sa isang celestial spell. Habang iniurong ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay, ang kanyang mga mata ay kumislap at bulong niya. Rank 8 Greater Celestial, nais ko ring malaman kung paano ang pagkakahati ng pagsasanay sa mga celestial. Hindi pa ako umaabot sa tuktok ng corporeal yang stage, hindi ko alam kung anong rank celestial ako pag naabot ko ang tuktok ng corporeal yang stage. Sa mga sandaling ito, ang taong gawa sa mist ay unti-unting naglaho. Alam ni Wang Lin na pagganap itong nawala, siya ay teleported papunta sa ika-4 na palapag at ang lahat ng mangyayari ay nakadepende sa kanyang swerte. Gayunpaman, kahit gaano pa kabuti ang kanyang swerte, tanging isang celestial spell lamang mula sa ika-4 na palapag ang kanyang makukuha. Hindi niya alam kung ilang palapag ang mayroon ng collection pavilion, ngunit maliwanag na kung mas mataas ang palapag, mas mataas ang kalidad ng celestial spell. Sa pinakamataas na palapag, kahit ang pinakapayak na celestial spell ay magiging top tier sa mga mababang palapag. Ngunit hindi maaaring ipasa ang pagsusuri ng antas ng pagsasanay.
Lahat ay nakadepende sa sariling lakas, at iyon ay isang uri ng swerte. Tanging ang mga may malalakas na pagsasanay ang makakakuha ng mahahalagang celestial spells. Kung hindi mataas ang antas ng pagsasanay, wala nang pag-uusapan. Nang makita ni Wang Lin na malapit ng tuluyang maglaho ang taong yari sa mist, kumislap ang kanyang mga mata at bigla siyang nagkaroon ng matapang na ideya. Nang lumitaw ang ideyang ito, nagsimula ang tibok ng kanyang puso at pati ang kanyang bibig ay naging tuyo. Matapos mag-atubili ng kaunti, pinigilan niya ang kanyang mga ngipin at isang pagoda ang lumitaw sa kanyang kamay. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng misteryosong liwanag habang ang kanyang kaliwang kamay ay tinamaan ng pagoda. Agad na lumitaw ang babaeng nakaputi sa harap ni Wang Lin. Lumayo si Wang Lin ng ilang hakbang at bumuo siya ng isang seal gamit ang kanyang kamay. Ginamit niya ang kanyang orihinal na enerhiya upang kontrolin ang babae na itaas ang kanyang kanang kamay at hawakan ng unti-unting nawawala na palad ng lalaking yari sa mist. Sa isang iglap, nagpakita ng mga senyales ng pagguho ang lalaking yari sa mist. Nayanig ang buong katawan nito, at pagkatapos ng matagal na panahon, isang mababang tinig ang umalangaw-ngaw. Rank siyam na Celestial Lord. Maaari kang pumunta sa ika-9 na palapag ng Collection Pavilion upang maghanap ng celestial spells. Puno ng kasiyahan ng mga mata ni Wang Lin habang mahigpit niyang piniga ang kanyang kamao at agad na ibinalik ang babae sa loob ng pagoda at saka isinuksok ito sa kanyang bag. Ang kanyang puso ay mabilis ang tibok. Bihira sa kanya na makaramdam ng ganitong matinding emosyon. Malaking pagkakaiba ang makakuha ng celestial spell sa pamamagitan ng swerte at ang kakayahang pumili ng celestial spell. Kabanata 783. Ang spell ng Celestial Emperor. Nawala ang anyo at naging mga hagdang-hagdang misto ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Ang mga hagdang-hagdang ito ay umaakyat at walang katapusan. Huminga ng malalim si Wang Lin at nagpakita ng matinding desisyon sa kanyang mga mata. Habang umakyat siya sa mga hagdang-hagdang isa-isa, ang mga hagdang-hagdang sa likod niya ay dahan-daang nawawala. Sa sandaling iyon, ang tatlong matandang lalaki sa labas ng pavilion ay nag-uusap. Biglang kumidlat ng maliwanag mula sa Collection Pavilion at naging mas at mas nakakasilaw. Ang matandang lalaki mula sa pamilya Chen ay tumingin sa liwanag at kalmadong nagsabi, malapit nang magsimula ang pagkakataon ni kaibigang Cultivator Shu. Hindi ko lang alam kung anong klaseng celestial spell ang makukuha niya sa ika-4 na palapag. Ang cultivator na tinatawag na Luna na wala ng katawan ay tumango at nagsabi, ang pagsasanay ay may kaugnayan sa swerte. Bagamat hindi malaki, sa ilang pagkakataon, may magagandang epekto ito. Hula ko, makakakita siya ng magandang celestial spell dito. Ang huling cultivator na tinatawag na Song ay hindi nagsalita. Nakatitig siya sa pavilion habang ang mga mata nito ay kumislap at sinabi ng malalim, may mali. Nagulat ang dalawa at tumingin sa Collection Pavilion, at agad nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Sa tuktok ng Collection Pavilion, pagkatapos ng unang sinag ng liwanag, 5 sinag ng liwanag ang sumabog patungo sa kalangitan, lumilikha ng mga alon na kumalat. Mula sa lupa, ang tanawin na ito ay labis na magarbo. 5 sinag ng liwanag. Pumasok siya sa ika-5 palapag. Ang cultivator na tinatawag na Luna na nawala ng katawan ay tumingin sa 5 sinag ng liwanag at nagpakita ng di mapaniniwala ang ekspresyon. Mukhang mali ang pagpapalagay natin kay kaibigang Cultivator Shu. Tila siya ay nasa rurok ng Corporeal Yang stage at maaaring kalahating hakbang na papuntang Nirvana Scryer stage. Nakuha niya ang pamantayan upang makapasok sa ika-5 palapag. Ang cultivator na tinatawag na Shu ay kumislap ang mga mata. Dahan-daang sinabi ng cultivator na tinatawag na Chen, kung siya ay nasa Nirvana Scryer stage, imposibleng makapasok sa Thunder Celestial Realm, maliban kung. Bago siya natapos magsalita, may lumabas pang liwanag mula sa Collection Pavilion. 2 sinag ng liwanag ang sumabog at nakahanay sa iba pang 5 sinag. 7 napakagandang sinag ng liwanag ang sumabog sa kalangitan. Ang tanawin na ito ay nagdulot ng matinding pagkabigla sa 3 tao. Nakatitig ang matandang lalaki na tinatawag na Song sa kalangitan habang siya'y nagbulong sa kanyang sarili, puno ng takot sa mga mata, imposible, 7 sinag ng liwanag ibig sabihin ay nasa ika-7 palapag. Imposible. Habang nakatingin si Cultivator Lu sa 7 sinag ng liwanag, ang kanyang isipan ay tuluyang nawala. Samantalang si Cultivator Chen, ang reaksyon ay mas matindi pa. Puno ng matinding pagkabigla ang kanyang mga mata habang siya'y nagbulong, anong antas ng pagsasanay ang kailangan upang makapasok sa ika-7 palapag, hindi kayang makapasok ni Shumo sa ganoong antas ng pagsasanay. Baka nga ba, mayroon ba siyang ganitong swerte upang makapasok sa ika-7 palapag nang hindi dumaan sa pagsusulit para dito? Habang ang tatlo ay naguguluhan, 2 sinag ng liwanag ang muling sumabog. Ngayon, may 9 na sinag ng liwanag na tumataas sa kalangitan. Para sa tatlong ito ay parang kulog sa kanilang mga tainga. Hindi sila makapagsalita habang nakatitig sa kalangitan. Kung 5 sinag ng liwanag, maiintindihan nila ito dahil baka nagtatago si Shumo ng kanyang antas ng pagsasanay.
Bagamat isang sorpresa, maaari nilang tanggapin. Ngunit nang lumabas ang 7 sinag ng liwanag, habang sila'y nagulat, ayaw nilang maniwala na tinatago ni Shumo ang kanyang antas ng pagsasanay. Ang ika-9 na sinag ng liwanag ay tanging swerte na lang ang maaaring magpaliwanag dito, wala nang ibang paliwanag. Napakalakas ng epekto ng 9 na sinag ng liwanag sa kanila. Hindi may kakailanan nang dumating ang kanilang mga ninuno sa pagbukas ng Celestial Realm, nakapasok lamang sila sa ika-8 palapag. Walang nakapasok sa ika-9 na palapag. Matapos maglakad si Wang Lin ng ilang sandali, sa wakas ay narating niya ang dulo ng hagdang-hagdang. Ang hakbang na nasa ilalim niya ay kumikislap ng maliwanag at isang pavilion ang lumitaw sa harap niya. Ang pavilion na ito ay hindi malaki, at may higit sa 10 mga kahoy na frame sa bawat gilid. Ang bawat frame ay may celestial jade na naglalabas ng banayad na liwanag. Sa dingding na direktang nasa harap niya ay may nakasabit na isang painting. May puno sa painting, at kalahati ng puno ay may mga dilaw na dahon. May batang lalaki sa ilalim ng puno na tila nagsasanay. Sa itaas na kaliwang sulok ng painting ay may nakasulat na tinta. Call the wind, summon the rain, magic arsenal, lands collapse mountains crumble, dark moon, clear skies. Tahimik na nagmuni-muni si Wang Lin ng sandali habang tinitingnan ang painting. Hindi siya nakakakita ng anuman nakaakit-akit sa painting, ngunit nahanap niyang kawili-wili ang linyang iyon. Ang Call the Wind, Summon the Rain ay 2 spells. Ang Magic Arsenal ay isa ring spell. Tungkol sa ikalawang kalahati, ang unang bahagi, Lands Collapse Mountains, Crumble ay tila pareho, ngunit ano ang ibig sabihin ng Dark Moon, Clear Skies? Hindi naisip ni Wang Lin ang kahulugan nito, kaya itinigil niya ang pagtingin at nagsimulang obserbahan ang kwarto. Simple lamang ang kwarto na ito. Wala pang ang mesa. Ngunit sa sahig ay may isang stone mat na nakalubog. Malinaw na may mga taong nagsanay dito kaya't nangyari ito. Lumakad si Wang Lin ng ilang hakbang at maingat na tiningnan ang mat. Mukhang ordinaryo ito, walang espesyal, ngunit nang subukan niyang hawakan ito, nagulat siya nang ang kanyang kamay ay dumaan sa mat. Bahagyang kumunat ang noo ni Wang Lin at tiningnan ang mga kahoy na frame sa paligid. Pagkalipas ng sandali, ang kanyang ekspresyon ay naging malungkot. Nawala na ang kasiyahan mula kanina. Bagamat may celestial jade sa loob ng mga kahoy na frame, tulad ng mat, lahat ito ay ilusyon at wala talagang halaga. Habang tinitingnan niya ito, ngumiti siya ng pilit. Napansin niyang makikita lang niya ang mga bagay dito ngunit hindi niya ito matutuklasan. Parang ang lahat ay isang ilusyon lamang. Kung alam ko lang, pumunta na lang sana ako sa ika-4 na palapag. At least hindi ganito. Pinagmasdan ni Wang Lin ang kwarto at ang kanyang mga mata ay bumagsak sa painting sa harap niya. Matapos magmuni ng sandali, kumislap ang mga mata ni Wang Lin at naupo siya sa sahig. Tinitingnan niya ang painting at naging tahimik. Ang ika-9 na palapag, kung saan ang isang Celestial Lord ay pupunta, ay hindi ganoon kasimple. Marahil ang eksenang ito ay ilusyon lang sa aking mga mata at ang isang Celestial Lord ay madaling makikita ang lahat. Kung ganoon, may kakaibang bagay sa painting na ito. Maingat na tiningnan ni Wang Lin ang painting. Habang dumadaan ang oras, si Wang Lin ay unti-unting napakalma. Ayaw niyang umalis ng walang anuman sa ika-9 na palapag. Matapos suriin ang sitwasyon, naniwala siyang ang painting ang susi. Binigyan niya ng buong pansin ang painting upang makakita ng ilang mga pahiwatig dito. Unti-unti siyang naging kalmado at ang kanyang isipan ay napalalim sa painting. Habang dumadaan ang oras, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Kahit ipinikit niya ang kanyang mga mata, ang painting ay patuloy na lumilitaw sa kanyang isipan. Para bang pumasok siya sa painting. Pagkatapos ng mahabang panahon, binuksan niya ang kanyang mga mata at bamulong, may mali, may bahagyang hadlang na pumipigil sa akin mula sa tunay na pagpasok sa painting. Matapos magmuni-muni ng ilang sandali, ang kanyang mga mata ay biglang kumipot at ang kanyang mga mata ay tumutok sa batang lalaki sa ilalim ng puno. Tinutok niyang mabuti ang batang lalaki na nagsasanay ngunit walang ginagawa na sales gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit sa sandaling ito, ang kamay ng batang lalaki ay gumawa ng sale. Ang pagkakatuklas na ito ay nagdulot ng panginginig sa isipan ni Wang Lin at nagsimula siyang magmasid ng mabuti sa painting. Lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 7 araw ang dumaan. Ang mahalagang natuklasan ni Wang Lin ay tuwing 2 hanggang 3 oras, ang kamay ng batang nasa painting ay nagbabago. Ngunit ang pagbabagong ito ay napakasutil, at maliban na lamang kung magmamasid siya ng mabuti, mahirap itong mapansin. Sa loob ng 7 araw, in-memorize ni Wang Lin ang lahat ng mga seal na ginawa ng bata. Sa ika-8 araw, umupo siya at nagsimulang magbuo ng mga seal. Nang lumitaw ang mga seal, ang buong pavilion ay nagsimulang maguga. Agad na huminto si Wang Lin at maingat na tiningnan ang paligid bago niya ipagpatuloy ang paggawa ng mga seal. Tulad ng dati, nang lumitaw ang mga seal, ang buong pavilion ay naguga na parang lumiit ito. Ang pagkakatuklas na ito ay labis na nagpagulat kay Wang Lin.
Pabilis ang galaw ng kanyang kamay, ngunit matapos ang ilang pag-uga, tumigil na ang pavilion sa pag-uga. Nagtaka si Wang Lin, tumingin sa painting, at pabilis ang galaw ng kanyang kamay. Naramdaman niyang parang nawawala ang kanyang katawan at ang kanyang isipan ay lumilipad patungo sa painting. Nang matapos niya ang huling seal, naramdaman niya ang isang malakas na tunog sa kanyang ulo at nahulog siya sa lupa. Naramdaman ng kanyang kaluluwa ang isang pagyanig at siya'y nahilo. Nang lumino ang kanyang paningin, nagulat siya at napansin ang paligid. Ang paligid ay puno ng kawalan, at sa likod niya ay nakatayo ang isang malaking puno. Ang kalahating bahagi ng puno ay dilaw, at kapag ang hangin ay humaplos, ang mga dahon ay kumakaluskos. Ibinaba ni Wang Lin ang kanyang ulo at napansin niyang suot siya ng damit na pangdawista. Pumasok siya sa painting at naging ang batang iyon. Ang eksenang ito ay labis na kakaiba. Tumayo si Wang Lin at tumingin sa langit. Sa kanang itaas ng langit, may mga marka ng itim na tinta. Ang mga marka ng tinta ay ang mga salitang nakita niya mula sa labas. Call the wind, summon the rain, magic arsenal, lands collapse, mountains crumble, dark moon, clear skies. Habang tinitingnan ni Wang Lin ang linyang iyon, agad itong naging mga patak ng ulan at bumagsak tulad ng ulan sa lupa sa paligid. Biglang nawala ang kawalan at napalitan ito ng ingay. Iba't ibang mga imahinaryong figure ang lumitaw sa kawalan. Hindi niya malinaw na nakita ang mga mukha nila, ngunit agad nilang iniupo ang kanilang mga sarili. Sa kalaunan, napalibutan si Wang Lin ng mga tao. May mga mahihinang pag-uusap mula sa lahat ng direksyon, ngunit bagamat naririnig ito ni Wang Lin, hindi niya kailanman maipaliwanag kung ano ang sinasabi nila. Maya-maya, nawala ang lahat ng ingay ng isang figure ang lumabas. Ang itsura ng taong ito ay malabo din, ngunit nang siya ay lumitaw, ang presyon ay bamalat sa buong lugar. Lumulutang siya sa ere at umupo. Tila siya ay ngumingiti habang isang malinaw na tinig ang umabot. Ngayong araw, si Master Carefree ay magpipinta ng pagbukas ng Collection Pavilion. Inanyayahan ako ni Celestial Lord Ronby upang manood, kaya inanyayahan ko kayong lahat, mga kapwa ko Celestial, na makinig habang ako ay mangangaral ng Dao habang ginagawa ang painting. Ito ang Dao na alam ko. Habang nagsasalita ang taong ito, iniangat niya ang kanyang kanang kamay at isang malalakas na hangin ang lumitaw. Ang hangin ay naging itim at tinakpan ng langit. Habang dumadaan ito sa langit, naging 9 na itim na dragons. Ang mga ugong ng mga dragons at ang kanilang makapangyarihang aura ay nagdulot ng pagbabago ng kulay ng langit. Habang ang itim na hangin ay humahaplos sa paligid, ang 9 na itim na dragons ay nagbuga ng nakakatakot na hangin. Ang hindi maipaliwanag na lakas na ito ay nagdulot sa mga tao na maramdaman na parang ang buhay nila ay isang kandila. Kung tamaan sila ng hangin na ito, agad silang mamamatay. Parang lahat ng buhay sa mundo ay mamamatay kapag tinamaan ng hangin na ito. Ang lakas na taglay ng hangin na ito ay lampas sa imahinasyon ni Wang Lin. Ito ang Call the Wind. Sa madaling salita, ganito ang Call the Wind, kaya nitong patayin ang apoy ng lahat ng buhay. Ang isipan ni Wang Lin ay nagkagulo ng labis habang isang hindi maipaliwanag na sakit ang dumating na parang gustong punatin siya. Ang kanyang kaluluwa ay agad na bumagsak at ang mga piraso nito ay kumalat. Sa sandaling ito, isang banayad na lakas ang dumating mula sa kawalan at pinalibutan ang kaluluwa ni Wang Lin. Isang malinaw na tinig ang tumawa. Ang spell ng Celestial Emperor ay hindi pangkaraniwan. Ang spell na ito na tinatawag na Call the Wind, isusulat ko ito sa painting ni Master Carefree. Ang painting na ito ay ilalagay sa ika-9 na palapag ng Collection Pavilion. Kung may makakaintindi nito, nakadepende na lang ito sa kanilang swerte. Nang lumabas ang tinig na ito, ang kaluluwa ni Wang Lin ay nagmukhang tinta at ginamit upang isulat ang 3 salita. Call the Wind. Kasabay ng mga salitang ito, isang malakas na lakas ang dumating mula sa 3 salita. Ang kaluluwa ni Wang Lin ay muling nabuo at lumabas. Ang kanyang paningin ay naging malabo habang lumalabas siya mula sa painting at bumalik sa kanyang katawan na nahulog sa lupa. Ang katawan ni Wang Lin ay nanginginig nang binuksan niya ang kanyang mga mata. Ang mga mata niya ay puno ng takot, at ang mga salitang iyon ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang mga tainga. Ito ang swerte, huminga ng malalim si Wang Lin at pagkatapos ay tumingin sa painting. Ang lahat ng nangyari ay pakiramdam niya ay napakatotoo. Celestial Emperor, Celestial Lord, at si Master Carefree, na nagpipinta ng painting, habang tinitingnan ni Wang Lin ang painting, napagtanto niyang ang painting na ito ay ginawa ng parehong tao na gumawa ng mga painting na nakita niya sa storage space. Pagkatapos mag-isip ng matagal, tumayo si Wang Lin. Hindi na niya tiningnan ang Celestial Jade sa tabi at umalis. Kumpara sa lahat ng nakuha niya, ang lahat ng iba pang bagay sa ika-9 na palapag ay naging mapurol. Nang lumabas siya mula sa ika-9 na palapag, lumitaw ang mga hagdang-hagdang bato sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin. Ang mga mata niya ay parang nasa trance pa, na parang hindi pa siya nakakabawi mula sa eksena sa painting. Bulong ni Wang Lin habang pababa siya sa hagdang-hagdang bato,
celestial spell, Call the Wind. Nang makarating siya sa ibaba, naglakad siya at nawala ng walang bakas. Matapos ang lahat ng oras na lumipas, nakabawi na ang tatlong tao mula sa labis na pagkabigla. Ngunit hindi pa rin nila kayang paniwalaan sa kanilang mga puso. Ang selos ay unti-unting pumasok sa kanilang mga isipan. Sa huli, ito ay naging napakalakas na halos pinalitan nito ang kanilang loika. Pagkatapos ng lahat, hindi nila matensya kung anong uri ng spell ang naruroon sa ikasyam na palapag, ngunit habang hindi nila ito matensya, mas naging malakas ang pagnanasa nilang makuha ito. Sa sandaling ito, ang pinto ng Collection Pavilion ay nagningning at lumabas si Wang Lin. Siya ay nasa isang trance pa at dumaan sa harap ng tatlong tao at naglakad palayo. Kaagad nilang napansin na may mali sa kalagayan ni Wang Lin. Nagkatinginan sila at nakita ang kalupitan at desisyon sa mata ng bawat isa. Pasensya na, fellow cultivator Shu, ngunit kung ikukumpara sa pagtukoy sa iyong pamilya, mas gusto ko ang celestial spell mula sa ikasyam na palapag, lalo na dahil sa iyong kalagayan ngayon. Kung ikaw ay gising, baka nagatubili pa ako, ngunit dahil sa trance-like na estado mo, ito ay isang pagkakataon na ibinigay sa akin ng langit. Ang matandang lalaki na si Chen ay nagpakita ng intensyon ng pagpatay sa kanyang mga mata. Hindi na nagatubili ang tatlo at tumakbo papalabas. Kinuha nila ang kanilang pinakamalalakas na yaman at inilunsad ang kanilang pinakamalalakas na spells patungo kay Wang Lin. Kabanata 784. Collection Pavilion. Lumitaw ang mga pilak na karayom sa harap ng nag-uukit na si Chen. Bawat karayom ay naglalabas ng asul na liwanag habang ang kanyang kamay ay bumuo ng isang selyo at isang malaking, ilusyonaryong anyo ang lumitaw sa paligid niya. Ang anyo ay puno ng espiritual na enerhiyang celestial. Itinutok nito ang kamay patungo kay Wang Lin at ang mga karayom ay tumalilis patungo sa likod ni Wang Lin. Ang nag-uukit na si Song naman ay may pattern ng yin at yang sa kanyang kamay, at nang ito'y ihagis, may kidlat na damaloy sa loob nito. Puno ito ng malakas na orihinal na enerhiya at tumalilis patungo kay Wang Lin. Sumunod siya sa pattern at ang kanang kamay niya ay bumuo ng isang kakaibang selyo at isang mahabang itim na sinulid ng sutla ang lumitaw. Nang lumabas ang strand ng sutla na ito, nagbigay ito ng matinding presyon at isang malaking halaga ng berdeng ulap. Sa wakas, ang babaeng nag-uukit na nawala ng katawan ay binuksan ng bibig at naglabas ng isang maliit na kristal na fan. Kinuha niya ito, inihagis at agad na nagbuga ng orihinal na enerhiya. Ang orihinal na enerhiya ay agad naging 6 na dragon na pinalibutan si Wang Lin upang pigilan siya sa pagtakas. Ang mga mata ng tatlong ito ay puno ng dugo. Hawak nila ang ideya na kailangan nilang patayin si Wang Lin upang makuha ang celestial spell mula sa ikasyam na palapag. Mabilis sila, at ang kanilang mga spell at mahiwagang yaman ay mabilis na lumalapit kay Wang Lin. Sa isang iglap, nakalapit na sila. Si Wang Lin ay nanatiling nasa trance. Ang kanyang isipan ay patuloy na iniisip ang mahiwagang eksena na nakita niya sa hangin. Nang magsimulang maglapit ang tatlo, hindi na mamalayan ni Wang Lin na itinutok ang daliri sa kanila at nagbulong, "Call the Wind." Nang sabihin niya iyon, isang itim na hangin ang lumabas mula sa kamay ni Wang Lin. Agad itong lumaki at pinalibutan ng lugar. Habang ang malamig na hangin ay hamihip, ang langit ay dumilim na parang umatras. Ang buong piraso ng espasyo ay nagsimulang magalog at isang malakas na aura ang pumuno sa buong mundo. Lahat ng ito ay dulot ng itim na hangin. Dahil sa celestial spell na ito. Parang may alaala ang lupa ng spell na ito, parang ang langit ay nontog na ng spell na ito dati. Sa sandaling lumitaw ang itim na hangin, ang spell ng Celestial Emperor na nawawala ng maraming taon ay muling nagpakita. Nang lumitaw ang hangin, tumama ito sa tatlong tao sa likod ni Wang Lin nang walang pag-aalinlangan. Nang matamaan ang mga pilak na karayom mula sa nag-uukit na si Chen ng itim na hangin, agad silang sumabog ng walang paglaban. Ang anyo na itinutok patungo kay Wang Lin ay naglaho na parang isang apoy na tinangay ng hangin. Ito ang celestial spell mula sa ikasyam na palapag. Ang mga mata ng nag-uukit na si Chen ay nagpakita ng takot at ang kanyang anit ay nanginig. Sa kanyang isipan, ang itim na hangin ay magwawalis ng kanyang buhay. Hindi siya makapagbigay ng kahit anong lakas ng loob na lumaban. Parang ang hinaharap niya ay ang galit ng langit. Agad siyang lumiko upang tumakas ng walang pag-aalinlangan at nag-teleport. Ngunit kahit na may teleportasyon, hindi sapat. Habang hamihip ang hangin, ang kanyang katawan ay nanginginig at muling nagpakita mula sa teleportation. Ang kanyang mga mata ay nanlabo at ang kanyang katawan ay bumagsak. Ang kanyang pinagmulan ay parang apoy na pinatay ng itim na hangin. Lahat ng ito ay nangyari sa isang iglap. Bukod sa nag-uukit na si Chen, ang nag-uukit na si Song ay nakaranas ng katulad na kapalaran. Agad na gumuho ang pattern ng yin at yang kasama ang kanyang katawan. Nakatakot, mabilis niyang iniwan ang kanyang katawan at mabilis na tumakas. Tungkol naman sa nag-uukit na si Lu, ang fan sa kanyang kamay ay agad na gumuho sa sandaling tumama ito sa itim na hangin. Siya ay nasa anyo na ng kanyang orihinal na kaluluwa. Nang takot, mabilis siyang umatras.
Sa sandaling iyon, biglang nawala ang itim na hangin na parang hindi ito kailanman lumitaw. Hindi na nasa trance si Wang Lin at nagkaroon siya ng kaliwanagan. Kaya ito pala ang celestial spell na Call the Wind. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mukha ay naging mapatla habang siya ay lumapit. Lumabas ang 1 billion soul flag mula sa kanyang bag at kumalat ang itim na mist, tinutugis ang nag-uukit na silo. Para naman sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay naging malamig at nagbungo ng isang butil ng buhangin. Naging stamp ito at tinutugis ang nag-uukit na si Song. Agad itong nakarating at walang awa niyang pinatamaan. Sumigaw ang nag-uukit na si Song at ang kanyang orihinal na kaluluwa ay nagbuga ng maraming orihinal na enerhiya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot habang sinusubukan niyang magpatuloy sa pagtakas, ngunit lumabas ang Karma Whip at hinayla siya papunta kay Wang Lin. Fellow Cultivator Shu, pakiusap, maawa ka. Alam kong nagkamali ako. Hindi pinansin ni Wang Lin ang nag-uukit na si Song, ang kanyang mga mata ay naging malamig at pinisil ang kanyang daliri. Agad na gumuho ang orihinal na kaluluwa ni Song at naging orihinal na enerhiya na nilamon ni Wang Lin. Ang malakas na orihinal na enerhiya ay pumasok sa katawan ni Wang Lin at ang kanyang mukha ay hindi na mapatla. Huminga siya ng malalim at agad na sinundan ng nag-uukit na si Luo na nahulog na sa soul flag. Inabot niya ito at ang Karma Whip ay sumabog ng maraming beses sa loob ng itim na mist. Sa wakas, niyugyug niya ang soul flag at nahuli ang orihinal na kaluluwa. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig habang hinugot niya ang orihinal na kaluluwa ng nag-uukit na silo mula sa soul flag. Kung papatayin mo ako, hindi ka pakakawalan ng pamilya Luo. Sumigaw ang nag-uukit na silo ngunit biglang tumigil nang pinisil ni Wang Lin ang orihinal na kaluluwa at nilamon ito. Ang kanyang mukha ay medyo namula ngunit mapatla pa rin. Nang walang pag-aalinlangan, inilabas niya ang orihinal na kaluluwa ng unang tao na kanyang pinatay dito mula sa soul flag. Matapos durugin ito sa orihinal na enerhiya, nilamon niya ito. Pagkatapos lamunin ng tatlong orihinal na kaluluwa, agad na umupo si Wang Lin upang mag-ensayo. Pagkalipas ng matagal na panahon, ang kanyang mukha ay unti-unting bumalik sa normal ngunit may mga bakas ng pagiging mapatla. Binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at nagbuga ng hangin. Ang hangin na kanyang nilabas ay itim at nakakagulat. Ang lakas ng celestial spell. Nakakuha lang ako ng kaunting pagkaunawa, at nang gamitin ko ito, hindi ko pa rin makontrol ito. Ang pagkonsumo ng orihinal na enerhiya ay sobrang lakas na halos inubos lahat ng orihinal na enerhiya sa G-Realm. Kung hindi ko ito na-recover agad, magiging di masukat ang magiging kahihinatnan. Gayunpaman, kahit anong anggulo ko tingnan, hindi ito mukhang celestial spell. Maaari pang ang tawaging devil spell. Bukod dito, sobrang dami ng orihinal na enerhiya na ginagamit ng spell na ito. Upang magamit ito, kailangan kong maghanda ng orihinal na kaluluwa ng ilang yin at yang na nag-uukit. Tumayo si Wang Lin at kinuha ang mga bags of holding ng mga taong pinatay niya. Tumingin siya sa collection pavilion at bulong, sayang, hindi ito maaaring kunin. Kung hindi, ang apat na malalaking pamilya ay kinuha na ito ng puwersahan mula sa Celestial Realm. Ngunit hindi ko kayang iwanan ito dito. Kung makukuha ko ito. Habang nag-iisip, biglang lumiwanag ang mga mata ni Wang Lin at naisip ang mga salitang narinig niya sa loob ng painting. Mag-drawing si Master Carefree ng painting para sa unang pagbukas ng collection pavilion. Ang mga mata ni Wang Lin ay lumiwanag nang maalala ang mga hand seal ng batang nasa ilalim ng puno. Nang ginamit ko ang mga selyo noon, naramdaman ko ang panginginig ng pavilion. Tumalon ang puso ni Wang Lin. Agad siyang gumalaw at dumating sa tabi ng collection pavilion. Huminga siya ng malalim at ang kanyang mga kamay ay bumuo ng mga selyo na natutunan niya mula sa bata. Sa isang iglap, nagsimulang kumislap ang collection pavilion. Sa harap ng mga mata ni Wang Lin, ang pavilion ay naging mas maliit at mas maliit hanggang sa naging kasing laki ng isang palad at lumipad sa kamay ni Wang Lin. Hawak ang collection pavilion sa kanyang kamay, kahit na si Wang Lin ay may malakas na mental na lakas, napatawa siya. Ang tawang iyon ay puno ng saya. Kabanata 785. Muling pagkabuhay. Dahil nakagawa na ako ng kaaway sa apat na malalaking pamilya, kailangan kong maging mas brutal. Habang gumagalaw si Wang Lin, nagsimula siyang magtakda ng iba't ibang mapanlinlang na mga restriction sa piraso. Ginamit niya ang lahat ng kanyang kakayahan, gamit ang piraso bilang pundasyon upang maglagay ng isang restriction matapos ang isa pang restriction. Tumagal ng halos 10 taon ang prosesong ito, at sa huli, narating ni Wang Lin ang gilid ng piraso at umalis mula sa kanyang pinagmulan. Ang restriction dito ay pumipigil sa iba na pumasok ngunit hindi sila pinipigilan na lumabas. Makaraan ng kalahating buwan, mabilis na gumalaw si Wang Lin at Li Yuan sa kalawakan. Ang kaliwang kamay ni Li Yuan ay labis na masakit at ang orihinal na enerhiya sa kanyang katawan ay sobrang hina. Tumingin siya kay Wang Lin at ngumiti ng mapait. Kapatid Shu, naglagay ako ng mahigit sa 10,000 restriction malapit sa gilid ng piraso. Kapag pinagsama-sama, ang mga restriction ay sobrang lakas.
Kung hindi magpapadala ang apat na malalaking pamilya ng kanilang mga makapangyarihang tagapagtanggol, mahirap itong basagin. Isang kalahating buwan na ang nakalipas, nang lumabas si Wang Lin, agad na dumating si Li Yuan. Sa kahilingan ni Wang Lin, ganap na binigyan ni Li Yuan ng seal ang piraso. Gayunpaman, hindi niya ginamit ang mga restriction mula sa kanilang pamilya, kundi iba't ibang uri ng mga restriction. Kapatid Li, tapos na ang mga gawain ko sa Celestial Realm. Mabuti pa siguro kung magmadali tayong umalis. Hinaplos ni Wang Lin ang kanyang bag at kinuha ang isang Thunder Furnace. Marami siyang napatay, kaya't madali niyang kinuha ito. Si Li Yuan, na hindi inaasahan na aalis na sila, ay nagtanong, hindi ba't titingnan ng kapatid ang piraso na may mga alon ng Celestial Spiritual Energy? Umiiling si Wang Lin. Tumingin siya sa kalawakan at nagsabi, hindi ako pupunta. Naalala niya ang 5 kulay na vortex sa daanan at isang masamang pakiramdam ang sumak sa kanyang puso. Bukod pa rito, nakuha na niya ang Collection Pavilion, at hindi pa rin nawawala ang kasiyahan. Pagkatapos kunin ng ganoong kayaman ng bagay, ang tanging nasa kanyang isipan ay makaalis na agad. Sa wakas, ang pavilion na ito ay labis na mahalaga sa 4 na malalaking pamilya, maging sa kanilang reputasyon o sa aktwal na halaga ng pavilion. Pag nalaman nilang nawawala ito, agad nilang sisimulan ng isang malaking panghuhuli kay Wang Lin. Nasil na ang piraso, kaya't mababa ang posibilidad na malaman nila ang nangyari doon. Hindi sinabi ni Wang Lin kay Li Yuan na nakuha niya ang Collection Pavilion. Sa katunayan, sobrang halaga ng bagay na iyon. Dahil sa pagiging maingat ni Wang Lin, maliban na lang kung sigurado siya, hindi niya ito sasabihin sa sinuman. Nag-isip saglit si Li Yuan at pagkatapos ay tumango. Ayos lang. Kailangan nating makarating sa isang tiyak na lugar upang makaalis mula sa Thunder Celestial Realm. Sa Celestial Gate lamang tayo maaaring gumamit ng Thunder Furnace upang makabalik. Tumango si Wang Lin. Narinig na niya ito kay Shin Gonghu. Nagdesisyon na ang dalawa at tumuloy sa paglipad sa kalawakan. Ang Celestial Gate ay nasa pinakakanlurang bahagi, at malayo ito mula sa kinaroroonan ni Wang Lin. Habang ang dalawa ay lumilipad sa kalawakan, isang nakakagulat na pagbabago ang naganap sa Thunder Celestial Realm. Maraming mga cultivator ang nagtipon sa 4 na piraso kung saan nagkaroon ng malalaking alon ng Celestial Spiritual Energy. Halos lahat ng mga cultivator sa Thunder Celestial Realm ay nakarinig o nakatagpo ng alon ng Celestial Spiritual Energy sa isang paraan o iba pa, at pag nalaman nila ito, mabilis silang pumunta sa isa sa mga piraso. Dahil sa mga alon ng Celestial Spiritual Energy, lumitaw ang 4 na sinaunang mga restriction sa 4 na piraso. Ang iba ay nasa pagitan ng mga bundok at ang iba ay nasa malalaking guho. Ang Celestial Spiritual Energy ay nagmumula-mula sa loob ng mga restriction. Habang mas maraming tao ang dumating, mayroon ding mga master ng restriction sa kanilang kalagitnaan. Pagkatapos magkasundo ang mga mas malalakas na cultivator, nagsimula ang iba't ibang mga master ng restriction na sirain ang mga restriction. Ang 4 na piraso na may mga alon ng Celestial Spiritual Energy ay lumitaw sa bawat direksyon, silangan, timog, kanlurang, at hilagang bahagi ng Celestial Realm. Sa sandaling iyon sa kanlurang piraso, tahimik na tinitingnan ni Shin Gonghu ang kapatagan sa harap niya. Isang sinaunang restriction na may lawak na 10,000 talampakan ang nagbigay ng matinding Celestial Spiritual Energy sa kapatagan. Maraming cultivator ang nagtipon sa labas ng mga restriction. Ang mga cultivator na ito ay kadalasang magkakasama sa 3 hanggang 5. May ilan ding mga master ng restriction na nagtangkang sirain ang restriction. Nagkunot ang noo ni Shin Gonghu. Malinaw niyang naaalala na dumaan siya dito mga ilang buwan na ang nakalipas at wala pang restriction. Bakit nagkaroon ng ganito kalaking restriction sa napakaikling panahon? Habang nag-iisip, isang pakiramdam ng panganib ang pumasok sa kanyang puso, ngunit hindi niya alam kung bakit. Sa sandaling iyon, isang sinag ng liwanag ang dumaan mula sa malayo, sinundan ng mahigit sa 10 sinag ng enerhiya ng espada na damapo sa lokosyong ito na parang kidlat. Nang tumama ang mga sinag ng enerhiya ng espada, ang tao na nangunguna sa mga cultivator ay si Zon Kunglai. Agad niyang nakita si Shin Gonghu mag-isa. Dumating siya sa harap ni Shin Gonghu sa isang hakbang bago ipagpatuloy ang pagpapalitan ng mga kamay at ngumiti. Kapatid Shin Gong, dumating ka ng maaga. Nagkunot ang noo ni Shin Gonghu ng bahagya at tahimik na nagsabi, ikaw ang huling dumating. Zon Kunglai ay bahagyang ngumiti habang nakatayo sa tabi ni Shin Gonghu. Ang kanyang mata ay bumagsak sa isang hadlang sa malayo at tinanong, alam ba ni Brother Shin Gong kung sino ang nakilala ko sa daan? Hindi ko alam. Ang ekspresyon ni Shin Gonghu ay neutral at wala siyang interes sa mga sinabi ni Zon Kunglai. Tumingin lamang siya sa kapatagan at nagmuni-muni. Alam ni Zon Kunglai ang ugali ni Shin Gonghu. Sinabi niya, si Senior. Ang mga mata ni Shin Gonghu ay kumislap habang tinitingnan si Zon Kunglai at tinanong, talaga? Ngumiti si Zon Kunglai. 100% totoo. Sinabi ni Senior na pupunta siya dito kapag may pagkakataon.
Ang mga mata ni Shin Gong-hu ay kumislap ng kagalakan. Mas naging kaakit-akit si Zon Kunglai sa kanyang mga mata ngayon. Ngumiti siya at nagsabi, ayon sa kakaibang ugali ng aking Panginoon, dapat mayroon siyang interes sa lugar na ito. Tinutok ni Zon Kunglai ang kanyang mata sa kapatagan at tumango. Pwede kong ipagpalagay na napansin din ni Brother Shin Gong. Ang hitsura ng porma sayon dito ay kakaiba. Bago pa siya makapagtapos magsalita, kumislap ng malakas ang porma sayon sa harapan niya. Ang mga alon ng porma sayon ay kumalat at maraming mga nag-aalaga ng hadlang ang nagulat. Pagkatapos nito, maraming mga nag-aalaga ng hadlang ang lumipad palabas, nagpapadala ng mga hadlang upang mapabilis ang proseso ng pagbasag nito. Maraming malalakas na nag-aalaga ng hadlang ang nasa paligid ng mga porma sayon. Karamihan sa kanila ay mula sa iba't ibang mga pamilya at nakakalat. Mayroon silang isang hindi malilimutang kasunduan sa pagbasag ng porma sayon at hindi sila nag-aaway. Sa apat na mga piraso na may mga porma sayon, habang patuloy na sinusubukan ng mga tao na basagin ang mga ito, ang hilagang piraso ang unang nakabasag ng porma sayon. Isang kurbadang pasilyo ang lumitaw sa harap ng mga nag-aalaga ng hadlang sa hilagang piraso. Ang lagusan ay napakahaba, at pagkatapos ng unang nag-aalaga ng hadlang na pumasok, lahat ng natitirang mga nag-aalaga ng hadlang ay pumasok din. Ilang oras ang lumipas, ang mga malulungkot na sigaw ng unang nag-aalaga ng hadlang na pumasok ay umalingaw sa loob ng lagusan. Kasabay nito, isang sinag ng pulang liwanag ang lumitaw sa loob ng lagusan. Sa isang kisap mata, ang buong lagusan ay gumuho at naglaho. Ang kakaibang eksenang ito ay agad na nag-shock sa karamihan ng mga nag-aalaga ng hadlang sa loob, at nagsimula silang tumakas. Ngunit, sa ilalim ng pulang liwanag, namatay silang lahat ng malupit, isa-isa. Tanging ang maliit na bilang ng mga nag-aalaga ng hadlang ang nakaligtas sa malaking pangyayaring ito. Sa oras na iyon, ang porma sayon sa silangang piraso ay nabuksan at isang malaking bilang ng mga nag-aalaga ng hadlang ang nagsipasok. Nangyari ang parehong bagay dito. Nang makita ng unang nag-aalaga ng hadlang ang limang kulay ng vortex, nagpakamatay siya at ang buong lagusan ay napuno ng pulang liwanag. Hindi pa tapos, muling nangyari ang kalamidad sa katimugang piraso. Sa isang saglit, ang buong Thunder Celestial Realm ay naging isang bakbakan ng dugo. Sa oras na iyon, ang porma sayon sa kanlurang piraso, kung saan naruroon sina Shin Gong-hu at Zon Kunglai, ay nagsimulang mag-fluctuate ng malakas. Habang ito ay patuloy na nagpa-fluctuate, mas marami pang mga nag-aalaga ng hadlang ang nagsimulang maglunsad ng mga hadlang upang basagin ito. Isang sandali pa, ang mga fluctuation ay sumabog sa maraming shockwave at ang porma sayon ay nabasag. Isang madilim na butas ang lumitaw sa lupa at ang makapal na celestial spiritual energy ay bumuo ng isang sinag ng liwanag na tumagos sa langit. Ang ilang mga nag-aalaga ng hadlang ay hindi nakatiis sa tukso at nagsimulang pumasok kahit na ang celestial spiritual energy ay sinunog ang kanilang mga katawan. Pagkatapos ng ilang tao, agad na sumunod ang iba pang mga nag-aalaga ng hadlang. Hindi kumilos si Shin Gong-hu at hindi rin kumilos si Zon Kunglai. Tumingin sila sa isa't isa at nakita nila ang pagdududa sa mata ng isa't isa. Ang porma sayon na ito ay nabasag ng masyado ng madali. Maliban sa kanilang dalawa, may ilang iba pang mga nag-aalaga ng hadlang na hindi gumalaw. Karamihan sa mga taong ito ay nakalagpas na sa rurok ng huling yugto ng ascendant at nasa illusorying stage na. Matapos ang matagal na panahon, habang mas marami pang mga nag-aalaga ng hadlang ang pumasok sa lagusan, narinig ang isang malalakas na pagsabog. Ang malulungkot na sigaw ay patuloy na naririnig mula sa loob ng lagusan bago ang buong lagusan ay gumuho. Ang lahat ng mga nag-aalaga ng hadlang sa loob ay nag-disintegrate kasabay ng lagusan. Nagbago ang ekspresyon ni Shin Gong-hu at ng kanyang mga kasama. Agad silang lumipad sa hangin, at ang kanilang mga mata ay puno ng shock. Ang lahat ng apat na porma sayon sa apat na mga piraso ay nabasag at ang kanilang mga lagusan ay gumuho. Sa oras na iyon, isang hindi maipaliwanag na dami ng celestial spiritual energy ang biglang sumabog sa loob ng Thunder Celestial Realm at nagsimulang kumalat. Kasabay nito, 9 na mga piraso sa Thunder Celestial Realm ang nag-shake ng malakas at 9 na iba't ibang mga porma sayon ang lumitaw sa ibabaw ng mga ito. Ang mga porma sayon na ito ay nakaukit ng malalim sa lupa at nagbubuga ng isang malakas na pulang liwanag. Ang biglaang pagbabago na ito ay nagdulot ng pagkalito at takot sa mga nag-aalaga ng hadlang sa Thunder Celestial Realm. Isa sa mga 9 na piraso ang gumuho. Hindi ito dahil sa isang kapangyarihan na lampas sa Nirvana Scryer, kundi isang kapangyarihan na lampas sa Nirvana Scryer ang sumabog mula sa loob. Ang piraso ay nag-disintegrate layer by layer habang ang nakakatakot na aura ay sumabog mula sa gitna ng piraso. Ang ilang mga nag-aalaga ng hadlang na tumakas agad nilang napansin na ang nakakatakot na aura ay nagmumula sa isang putol na braso. Ang putol na braso ay malinaw na tinatakan dito ng walang bilang na taon. Ngayon na ang 9 na mga seal ay nabuksan, ang braso ay nakalaya na. Dumiretso ito patungo sa gitna ng Thunder Celestial Realm.
Sa sandaling lumitaw ang putol na braso, 7 piraso mula sa 8 natitirang piraso ang gumuho. Sa huli, 2 putol na braso, 2 putol na mga binti, isang bungo na may kaliwang mata, at isang katawan na nahati sa 3 bahagi ay dumiretso patungo sa gitna ng Thunder Celestial Realm. Ang bungo ay may ngiti habang lumilipad sa pamamagitan ng void. Tuwing makikita ito ng isang nag-aalaga ng hadlang, agad nitong lamunin ang nag-aalaga ng hadlang, na nagiging sanhi ng kanilang katawan na mag-collapse. Pagkatapos lamunin ng isang origin soul, ang kaliwang mata ay kumikislap ng mas maliwanag. Ang bilis ng mga bahagi ng katawan na ito ay sobrang bilis, higit pa sa mga nag-aalaga ng hadlang. Para bang sila ay teleporting at nag-iiwan ng mga after-image sa void. Si Wang Lin at Li Yuan ay tumatakbo patungo sa kanluran habang lumilipad sila sa void. Isang napakadilim na aura ang agad na kumalat. Ang aura na ito ay malakas at kumakalat na parang isang hindi nakikitang ulap. Nagbago ang ekspresyon ni Li Yuan ng bahagya. Nang siya ay malapit ng magpadala ng kanyang divine sense upang tignan, isang sinag ng pulang liwanag ang biglang lumitaw sa malayo. Ang pulang liwanag na ito ay sobrang lakas at makapangyarihan. Malinaw na nakita ni Li Yuan ang isang putol na braso sa loob ng pulang liwanag. Kabanata 786. Walang makakaalis. Hinayla ni Wang Lin si Li Yuan at agad siyang hinayla pabalik. Ang kanyang mga mata ay parang kidlat habang tinitigan ng pulang liwanag sa kalawakan. Ang naputol na braso sa loob ng pulang liwanag ay puno ng dugo at ang 5 daliri nito ay payat. Ngunit nang makita ito ng mga tao, makakaramdam sila ng ginaw sa kanilang puso. Lalo na ang matalim na mga kuko na parang kayang punitin ang kalawakan. Sa sandaling tumingin si Wang Lin sa naputol na braso, parang napansin ito ng braso at tumingin patungo sa kanya. Bagamat malayo pa, humaplos ito sa kalawakan at isang malalakas na ugong ang narinig at 5 bitik ng kalawakan ang tumama kay Wang Lin. Parang 5 bitik na biglang lumitaw sa isang puting papel. Kung ito ay tatama kay Wang Lin, ang kanyang katawan at kaluluwa ay magiging pira-piraso. Biglang kumsoo ang mga mata ni Wang Lin at agad siyang umatras. Ang kanyang kanang kamay ay bumuo ng isang seal at isang kidlat na kulay ube ang sumabog mula sa kanyang kaluluwa patungo sa naputol na braso. Hindi pa nakailag ang naputol na braso at diretsyong hinawakan ang kulay ube na kidlat. Pinisil nito, at ang kulay ube na kidlat ay agad na nag-collapse at naging orihinal na enerhiya na tinanggap nito. Ang eksenang ito ay nagdulot ng pagkunot ng noo ni Wang Lin. Bumantong hininga siya ng malamig at bumukas ang kanyang bibig, niluwa ang isang butil ng buhangin na naging fragment stamp. Agad na bumagsak ang fragment stamp patungo sa naputol na braso. Ang fragment stamp ay bumagsak ng malakas, ngunit sa sandaling bumagsak ito, isang pulang liwanag ang sumak mula sa braso. Nakaiwas ang braso sa stamp. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging malungkot habang patuloy siyang umatras. Sa mga sandaling iyon, ang braso ay lumapit at iniabot. 5 bitik ang lumitaw agad sa harap ni Wang Lin, na nais gawing pira-piraso ang kanyang katawan. Ang gutom ng dugo mula sa naputol na braso ay nagsimulang kumalat, at parang may malupit na lason ito. Agad na naramdaman ni Wang Lin na ang kanyang laman ay nilulusob ng amoy at naramdaman niyang nasusunog. Umatras siya muli at labis siyang nagulat. Ang naputol na braso na biglang lumitaw ay sobrang kakaiba. Ito na ang pinakamapanganib na laban na nakaharap niya simula nang maabot niya ang corporeal yang na antas. Ang 5 bitik ng kalawakan ay naglabas ng malamig na hangin na nagdulot ng pagyayalo ng kaluluwa ni Wang Lin nang humaplo sa kanyang katawan. Nakita niyang mabilis na papalapit ang 5 bitik ng kalawakan, kaya't agad niyang binuksan ang kanyang ikatlong mata nang walang pag-aalinlangan. Isang pulang liwanag ang kumislap at nagbukas tulad ng isang fan at agad na binalot ang 5 bitik. Sa mata ni Wang Lin, ang mga bitik ng kalawakan ay parang bumalik sa kanilang orihinal na anyo at mabilis na naglaho. Sa huli, 5 patak ng madilim na pulang dugo ang natira. Pagkatapos ng isang saglit, itinuro ni Wang Lin ang kanyang kamay at sumigaw, tumigil. Kasabay nito, lumabas ang beast bone tattoo sa likod ng kanyang kanang kamay na parang pumapalibot dito. Isang sinag ng liwanag mula sa beast bone tattoo ang lumabas at pagkatapos ay umusbong ang malaswang aura. Ang malaswang aura ay labis na malakas, at muling kumislap ang liwanag mula sa beast bone tattoo. Ang 5 patak ng madilim na pulang dugo ay agad na naghalo sa isang abo na nagmistulang magandang tanawin. Sa isang iglap, 3 patak ng dugo ang naging bato at ang natirang 2 patak ay mabilis na umatras pabalik sa braso. Ang naputol na braso ay agad na humarap at huminto sa paghabol kay Wang Lin, at mabilis na umalis. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging madilim habang tinitingnan ang 3 patak ng dugo na naging bato. Hinawakan niya ito at agad na inilagay sa kanyang bag ng pag-iimbak. Pagkatapos, kumuha siya ng Celestial Sword at mabilis na tinutok ang malamig na tingin patungo sa naputol na braso. Ang naputol na braso ay talagang kakaibang klase. Sa sandaling nakita niya ito, hindi niya maiwasang maisip ang mata mula sa loob ng 5 kulay na vortex. Sa mata ni Wang Lin, parang sila ay nagmula sa parehong pinagmulan.
Malakas ang braso na iyon. Katumbas ito ng kapangyarihan ng isang peak na corporeal yang cultivator at halos kasing lakas na ng isang Nirvana Scryer cultivator. Malamig ang mata ni Wang Lin habang tinutuklasan ang braso at walang awa niyang binagsak ang Celestial Sword. Ang Heavenly Chop ay nagdulot ng isang sinag ng enerhiya ng espada. Nang ito ay bumagsak, parang pinuputol nito ang mga batas ng mundo, na nagdulot ng malupit na pagyanig ng kalawakan. Isang mahahabang bitik ng kalawakan ang biglang lumitaw at dumiretso sa naputol na braso. Biglang huminto ang naputol na braso sa kalagitnaan ng flight, nagsimulang bumuo ng sail, at pinindot ito patungo sa bitik ng kalawakan. Agad na nagkaroon ng malalakas na tunog, at lahat ng nasa 1,000 talampakan ng braso ay parang nagsimula ng mag-collapse. Isang kislap ng lamig ang nakita sa mata ni Wang Lin. Sa isang turo ng kanyang daliri, muling lumabas ang fragment stamp. Masyado itong mabilis at agad na tumama sa naputol na braso. Ang naputol na braso ay agad na nanginig. Kumislap ito ng pula na parang nasaktan at nagsimulang magtakbuhan palayo ng mas mabilis. Sa sandaling iyon, isang pangkat ng 7 o 8 cultivators mula sa isang cultivation family ang dumaan, at ang kanilang mga mukha ay puno ng pagkabigla. Ang kanilang mga antas ng cultivation ay hindi mataas. Karamihan sa kanila ay nasa kalagitnaan at huling bahagi ng ascendant. Agad silang lumipad patungo dito na parang may malupit na kaaway na humahabol sa kanila. Ang naputol na braso ay agad na tumalikod patungo sa cultivation family. Sobrang bilis nito at dumating sa pamilya ng cultivator sa isang iglap at nagsimulang pira-pirasuhin sila. Ang naputol na braso ay binasag ang mga kaluluwa ng cultivators at nilamon ang kanilang orihinal na enerhiya. Pagkatapos ng ilang segundo, lahat ng cultivators mula sa pamilya ng cultivation ay namatay at ang kanilang mga kaluluwa ay nilamon ng naputol na braso. Ang pulang liwanag mula sa naputol na braso ay naging mas malakas. Hindi lamang gumaling ang mga sugat sa braso, kundi naging mas malakas pa ito kaysa dati. Nang makita ni Wang Lin ito habang papalapit, ang kanyang ekspresyon ay lalong nagiging madilim. Nakita niya sa malayo ang isa pang sinag ng pulang liwanag na mabilis na papalapit. Sa pagkakataong ito, isang naputol na binti ang nasa loob ng pulang liwanag. Agad na bumaling si Wang Lin at umalis ng walang pag-aalinlangan. Ang naputol na braso ay parang nag-alinlangan, ngunit nagdesisyon itong hindi habulin si Wang Lin. Lumipad ito kasabay ng naputol na binti at nawala sa kalawakan. Kahit na umalis na, ang matinding amoy ng dugo ay patuloy na nanatili sa lugar. Ang buong Thunder Celestial Realm ay labis na magulo. Ang 8 naputol na bahagi ay may kapangyarihan ng isang peak na corporeal yang cultivator. Hindi lamang walang epekto ang mga spell sa kanila, kundi sino man na makatagpo sa kanila ay papatayin at ang kanilang kaluluwa ay masisira upang makuha ang orihinal na enerhiya. Tanging mga magical treasures ang may ilang epekto, ngunit hindi ito sapat. Dahil sa malupit na lason sa dugo, pinapayagan itong maghasik ng lagim ang mga naputol na bahagi sa buong Celestial Realm. Hindi sila huminto at mabilis na gumagalaw sa kalawakan. Hindi nagtagal, ang 8 sinag ng pulang liwanag ay dumating sa sentro ng Celestial Realm. Nang magsanib sila, isang primal na sigaw ang umalingaw sa buong Celestial Realm. Ang mga naputol na bahagi ay nagsanib at naging isang buong katawan. Ang taong ito ay may puting buhok, ang kanyang mukha ay puno ng pangit na mga peklat, at ang kanyang katawan ay seryoso na nasira. Wala siyang kanang mata, ngunit may isang kaliwang mata na may malamig na tingin. Celestial Lord Qing Shui, anuman ang lakas ng iyong sail, hindi nito kayang labanan ang takbo ng panahon. Hindi mo ako pinatay. Kung nais mong patayin ako, bakit mo inilagay ang healing formation sa labas ng sealing formation? Gayunpaman, dapat kitang pasalamatan dahil kung hindi mo ni-seal, malamang ay hindi ako nakaligtas sa pagbagsak ng Celestial Realm. Qing Shui, dahil hindi ako namatay, natural na hindi ka rin patay. Maliban na lamang kung makahanap ka ng isa pang sealing vortex na iniwan ng sinaunang Celestial Realm, hindi mo na ako muli misi-seal. Ang taong may puting buhok ay may mabagsik na ekspresyon habang tumawa ng malakas at tumakbo papasok sa kalawakan. Sobrang bilis niya, at dahil alam niya ang Thunder Celestial Realm ng husto, agad siyang lumitaw sa ibabaw ng isang fragment. Ang fragment na ito ay kung saan binuksan ni Wang Lin at Li Yuan ang seal at pumasok sa lagusan sa loob ng madilim na butas. Lumilipad sa ibabaw ng fragment, pinindot ng lalaki ang kanyang kamay pababa at ang buong fragment ay agad na gumuho. Dito matatagpuan ang 9 seal. Habang gumuho ang fragment, isang malupit na apoy ang sumabog mula rito. Isang kislap ng pulang liwanag at isang mata ang lumipad palabas. Hinawakan ng lalaki ang mata at inilagay ito sa kanyang kanang mata. Ang G-Realm ay nasil sa kanang mata, ngunit maraming naubos mula dito noong Celestial Realm War. Mahirap itong ibalik, ngunit hindi imposible. Gayunpaman, kakalabas ko lang, kaya ang aking cultivation ay nasa 10% lamang. Kailangan kong ibalik ang aking celestial origin energy agad.
May kislap ng pula mula sa mata ng lalaki at nagsimula siyang magtawa ng mabagsik. Tila marami na ang mga junior cultivator sa mga taon. Maganda. Bagamat hindi ako mabubuhay muli sa pamamagitan ng lahat ng kanilang pagdevor, makakabawi ako ng sapat. Ngunit bago ko sila devorin, kailangan kong isara ang Celestial Gate upang matiyak na hindi sila makakatakas. Habang umisi siya, ang katawan niya ay nawala sa kalawakan. Hinayla ni Wang Lin si Li Yuan at tumungo sila patungo sa pintuan sa kanlurang bahagi ng Celestial Realm. Tahimik sila sa buong paglalakbay. Tinitigan ni Wang Lin ang hinaharap na may lungkot. May premonition siya na magiging labis na magulo ang Thunder Celestial Realm. Kailangan nating makalabas dito agad. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at mas mabilis nilang pinabilis ang kanilang paggalaw. Habang sila ay dumadaan, nakita nilang maraming cultivators, at ang layunin nila ay pareho, ang Celestial Gate. Malinaw na marami sa kanila ang may parehong ideya tulad ni Wang Lin. Ang mga sinag ng liwanag ay gumagalaw tulad ng mga meteors patungo sa kanlurang direksyon. Wala silang oras para mag-usap, at ang lahat ay mabilis na gumagalaw. Dahil dito, unti-unti nilang nakalapitan ang Celestial Gate. Agad nilang nakita ang malaking kidlat ng pulang kulog na bumagsak mula sa langit. Sa sandaling iyon, nagsimula ng mag-teleport ang mga cultivators habang nais nilang mabilis na makalabas. Ngunit sa sandaling iyon, isang pulang mist ang dumaan ng mabilis na parang isang malakas na alon at isang mabagsik na tinig ang umalingaw sa pagitan ng langit at lupa. Walang sino man ang makakalabas. Isang tao ang lumabas mula sa pulang mist. Siya ay may puting buhok at ang buong katawan niya ay parang isang bag ng mga buto. Ang mga mata niya ay pula, at nang maglakad siya pasulong, ang kanyang kamay ay umabot, na nagdulot ng isang hindi kapanipaniwala na malakas na puwersa na biglang kumalat sa buong lugar. Maraming Ascendant Cultivators ang napuno ng takot at agad na nagkulaps ang kanilang mga katawan sa mist ng dugo at laman. Lahat ng ito ay nilamon ng taong ito. Pati na ang kanilang mga kaluluwa ay hindi nakaligtas at nilamon din. Bakit ganoon na lang ang kakulangan ng orihinal na enerhiya ng mga Chi Cultivators ngayon? Nang gawing Celestial Origin Energy, halos wala nang natira. Ang lalaking may puting buhok ay nagkunot ang noo at tumakbo patungo sa Celestial Gate. Kabanata 787. Master, pakiusap kumilos. Bahagi 1. Nagdulot ng malaki at matinding pagbabago sa mga mukha ng mga cultivators ang pangyayaring ito. Nang lumitaw ang lalaking may puting buhok, higit sa 10 cultivators ang namatay. Tinupok din niya ang kanilang laman at origin souls ng diretsyo. Ang nakakagulat na tanawin na ito ay nagdulot ng isang malalim na paghinga mula sa mga naruroon. Nang makita ang kakaibang lalaking ito na tumatakbo patungo sa Celestial Gate, wala ni isa man sa kanila ang naglakas loob na humadlang sa kanya. Kasabay ng paglitaw ng lalaki, may isang cultivator mula sa mga malalapit na cultivators na mabilis na lumipad palabas. Siya ay nasa kalagitnaan ng edad at nakasuot ng gintong robe. Ang mga mata niya ay kumikislap na parang kidlat, at siya ay nasa illusory stage. Binuksan niya ang kanyang bag of holding at lumabas ang 13 flying swords. Ipinunto niya ang kanyang daliri at mabilis na lumipad ang mga espada patungo sa kakaibang puti ang buhok na lalaki. Kayo mga kapwa cultivators, mangyaring kumilos at pigilan ang lalaking ito na makarating sa gate, kung hindi ay wala ni isa sa atin ang makakalabas. Sa likod ng lalaki, ilang cultivators ang nagngangalit ang mga ngipin. Isa-isa nilang kinuha ang kanilang mga treasures at nagsimula silang magtakbuhan patungo sa kakaibang lalaki. Ang kakaibang puti ang buhok na lalaki ay tumawa ng nakakatakot, at sa isang iglap, parang nagmerge siya sa mundo at naglaho ng walang bakas. Nang muling lumitaw, siya ay nasa tabi ng Celestial Gate, ang malaking bolt ng pulang kidlat na bumagsak mula sa kalangitan. Sa oras na lumitaw siya, ang kanang kamay niya ay bumuo ng isang seal at tinamaan ng pulang kidlat. Isang malakas na pag-uga ang kumalabit sa buong langit at lupa. Thunder Celestial Gate, magsara. Ang tinig na parang malamig na hangin ay pumasok sa mga tainga ng mga cultivators sa paligid. Ang malaking bolt ng pulang kidlat ay nagsimulang magbawas ng mabilis. Sa puntong iyon, nagsimula ng kumilos ang mga cultivators sa paligid. Isa-isa nilang inilabas ang iba't ibang mga treasures at nagtakbuhan patungo sa kakaibang lalaki. Kabilang dito ang hindi hihigit sa 10 illusory cultivators. Sila ang pangunahing puwersa ng atake, at direkta nilang tinutok ang kanilang atake patungo sa kakaibang lalaki. Magsasara ang Thunder Celestial Realm at lahat kayo ay magiging pagkain ko. Ang mga mata ng kakaibang puti ang buhok na lalaki ay nagbigay ng malamig na tingin. Hindi niya man lang tiningnan ang mga atake na papalapit sa kanya, naglaho siya at muling lumitaw sa likuran ng isang late-stage Ascendant Cultivator. Ang bilis niya ay lampas sa imahinasyon. Ang Ascendant Cultivator ay isang matandang lalaki. Malaki ang pagbabago ng kanyang mukha at puno ng takot ang kanyang mga mata. Subalit bago siya makapag-ikot, ang kamay ng kakaibang puti ang buhok na lalaki ay dumaan diretso sa kanyang dibdib. Hinawakan nito ang origin soul ng matandang lalaki at binangga ito.
Narinig ng matandang lalaki ang tunog ng kanyang dibdib na bumangga at ang kanyang origin soul na bumagsak. Tumilapon ang kanyang mga mata at nawalan ng buhay. Ang buong katawan, pati na ang origin soul, ng matandang lalaki ay tinupok ng kakaibang puti ang buhok na lalaki. Ang origin energy ay masyadong mahina. Ang kakaibang puti ang buhok na lalaki ay muling nagbago ng posisyon at naglaho. Nang muling lumitaw, siya ay nasa harapan ng gintong robe na lalaki na unang umatake. Ang mukha ng gintong robe na lalaki ay namutla at siya ay umatras ng walang pag-aalinlangan. Subalit huli na. Ang puti ang buhok na lalaki ay tumawa ng nakakatakot, tapos ang katawan niya ay naging isang dagwang anino na pumasok sa katawan ng gintong robe na lalaki. Ang mga pagsabog ay sumabog sa katawan ng gintong robe na lalaki bago siya nagmistulang alikabok ng dugo. Ang puti ang buhok na lalaki ay lumitaw mula sa ulap ng dugo at tinupok ang origin soul ng gintong robe na lalaki. Nagningning ang kanyang mga mata at ngumiti siya. Hindi masama, isa itong Chi cultivator. Matapos dilaan ang kanyang mga labi, naglaho siya muli. Mahigit sa 100 cultivators ang naruroon, ngunit mas marami pang cultivators ang papalapit. Malinaw na gusto nilang lumabas sa pamamagitan dito. Habang dumarami ang mga cultivators, ang puti ang buhok na lalaki ay parang isda sa tubig. Sobrang bilis at malupit siya, kaya't kayang-kaya niyang patayin ang isang tao sa isang saglit. Dahil dito, naging imposibleng magsanib puwersa ang mga cultivators sa paligid. Unti-unting dumami ang takot, at habang mabilis na lumiit ang Celestial Gate, ang takot ay lalo pang tumindi. Hindi alam kung sino ang nagumpisa nito, ngunit iniwan na ng lahat ng mga cultivators ang pagsalakay sa puti ang buhok na lalaki. Sa halip, nagsimula silang maghiwa-hiwalay at nagtakbuhan patungo sa papaliit na Celestial Gate mula sa lahat ng direksyon. Nagbigay ng isang malupit na ngiti ang puti ang buhok na lalaki habang tinutukoy ang ilang mga cultivators. Pagkatapos, bumuo siya ng isang seal at sumigaw, Celestial Spell, Clones. Sa isang saglit, nahati ang puti ang buhok na lalaki sa dalawa at pagkatapos mula sa dalawa ay naging 4. Nagpatuloy ito at sa isang saglit ay umabot sa 32 clones. Ang 32 clones ay tumakbuhan at agad na sumanib sa mundo. Nang muling lumitaw, nandoon sila sa loob ng 10,000 talampakan mula sa Celestial Gate. Sa parehong oras, ang mga nakakalungkot na sigaw ay pumuno sa ere. Ang lahat ng mga cultivators na nasa loob ng 10,000 talampakan ay tinuklo ng mga clones at tinupok ang kanilang origin souls. Wala nang epekto ang kanilang paglaban sa mga clones. Kadalasan, namatay sila bago pa man sila makagalaw. Gayunpaman, mas marami pang mga cultivators ang nagmadaling lumapit patungo sa Celestial Gate. Sa wakas, ang Celestial Gate ang tanging daan tungo sa kaligtasan. Interesting. Gusto kong makita kung ilan sa inyo, mga Junior Chi cultivators, ang makakatakas. Tumawa ang lalaking may puting buhok habang ang katawan niya ay naglaho at muling lumitaw sa likuran ng isang Illusory cultivator. Ang mga mata ng Illusory cultivator ay naging malamig at agad niyang pinasabog ang kanyang origin soul ng walang pag-aalinlangan. Ang kanyang origin soul at katawan ay naging origin energy at bumuo. Kahit na hindi niya kayang makaligtas sa kamatayan, mayroon pa rin siyang pagpipilian. Ang pagpipiliang mamatay ng may dignidad. Ito ay tinatawag na self-destruction. Sa ilalim ng malakas na tunog, nagkunot ang noo ng lalaking may puting buhok. Hindi siya umatras at sa halip ay nilunok ang lahat ng origin energy sa paligid. Isa itong Chi cultivator na may tapang. Isang pamamaslang ang naganap, at habang papalapit na mawala ang Celestial Gate, umabot sa rurok ang pagpatay. Karamihan sa mga cultivators ay nagmamadaling tumakbo papasok para makaligtas. Sa wakas, ang Celestial Gate ang tanging pag-asa. Gayunpaman, dahil sa 32 clones ng lalaking may puting buhok na sumasaklaw sa 10,000 talampakan na paligid, tanging ang mga Illusory cultivators lamang ang makakapasok sa loob ng 1,000 talampakan mula sa gate. Ang iba pang mga cultivators ay mamamatay bago pa sila makalapit sa 1,000 talampakan. Tungkol naman sa mga Illusory cultivators na tumakbo papasok sa loob ng 1,000 talampakan, lahat sila ay nagkaroon ng parehong kapalaran. Lahat sila ay namatay sa sandaling lumitaw ang origin body ng lalaking may puting buhok. Ang malupit na tawa ng lalaking may puting buhok ay patuloy na umabot sa mga paligid. Habang siya ay patuloy na nagpapamaslang at tumutuklap, ang kanyang orihinal na payat na katawan ay bahagyang lumaki. Para bang may isang bagay na gumagalaw sa loob ng kanyang katawan, na nagtulala ng kanyang takot. Lalong lumakas ang aura na ibinubuga ng kanyang katawan. Halos bawat pagkakataon na siya ay kumain ng isang cultivator, ang aura niya ay medyo lumalakas. Ang pulang liwanag sa kanyang mga mata ay naging mas maliwanag. Dahil sa amoy ng dugo na kumalat agad, ang mga mata ng mga cultivators sa paligid ay puno ng kawalan ng pag-asa. Malapit nang maglaho ang Celestial Gate. Tila hindi na magtatagal bago ito mawala ng tuluyan. Kapag ang bolt ng pulang kidlat ay nawala, ang Thunder Celestial Realm ay tuluyan ng magsasara.
Sa sandaling iyon, higit sa 10 sinag ng sword energy ang dumaan mula sa malayo. Ang mga sinag ng sword energy na ito ay puno ng origin energy at lumikha ng matalim na tunog habang mabilis na bumangga. Sa unahan, ang mga mata ni Zan Konglai ay malamig, at nasa likuran niya ang higit sa 10 cultivator sa illusory yin stage. Lahat sila ay tumatakbo patungo sa lalaking may puting buhok. Kasabay nito, may ilang sinag na nagmula sa kabilang direksyon. Ang nangunguna ay si Tang Yanfeng. May mabigat na ekspresyon siya at may mga tao sa likod niya. Bukod sa mga tao sa kanyang pamilya, mayroon ding mga cultivators mula sa ibang pamilya na malapit na kaibigan niya. Subalit lahat sila ay nasa illusory yin stage lamang. Ang dalawang grupo ay sobrang bilis habang sila ay tumatakbo patungo sa lalaking may puting buhok. Bago pa sila dumating, ang origin energy at mga magical treasures ay ipinadala na agad. Ang mga tao na pinangunahan ni Tang Yanfeng at Zan Konglai ay agad na naglunsad ng kanilang mga atake ng walang alinlangan. Ang mga mata ng lalaking may puting buhok ay nagningning ng pulang liwanag at siya ay ngumiti. Hindi niya pinansin ang mga spell at magical treasures na papunta sa kanya at mabilis na sumugod. Lumitaw siya sa loob ng grupo ni Tang Yanfeng at agad niyang hinawakan ng isang tao. Ang cultivator na iyon ay nagpakita ng matibay na tingin bago sumabog ang kanyang katawan, na nagdulot ng malakas na alon. Ang lalaking may puting buhok ay ngumisi at laging naglalabas ng malamig na tunog bago sumipsip ng energy ng magtangkang huminga ng malalim. Isang matinding sword energy na puno ng kidlat ang dumaan mula sa malayo. Ito ay mula kay Shin Gonghu. Deadly Entanglement. Pagkatapos sumigaw si Tang Yanfeng, ang mga cultivator sa kanyang grupo ay ginamit ang lahat ng kanilang lakas upang ipagtanggol ang lalaking may puting buhok. Kasabay nito, si Zan Konglai ay tumakbo gamit ang isang copper furnace. Punong-puno ng galit siya habang tumatakbo patungo sa lalaking may puting buhok. Si Tang Yanfeng ay nagbigay daan din para tumulong kay Shin Gonghu. Hinaplos ang mga manggas, at ang isang puting mist ay mabilis na sumabog. Ang kanyang mga mata ay kumikislap at patuloy siyang dumaan sa mist. Si Shin Gonghu at Zan Konglai ay tumakbo ng walang takot. Ang tatlong makapangyarihang corporeal yang cultivators ay naglunsad ng atake sabay-sabay. Ang mga 10 dagdag illusory yang cultivators sa paligid ay hindi umatras. Lahat sila ay naglabas ng kanilang mga magical treasures at nagsimula ng isang saijing. Bagaman konti lang ang mga corporeal yang cultivators, hindi lang ang mga tao ni Shin Gonghu ang naruroon. May dalawa pang ibang corporeal yang cultivators na walang alinlangan na tumakbo sa puting mist at ginamit ang kanilang makapangyarihang origin energy spells. May mga nagsimula na magsanib puwersa, kaya't ang mga cultivator sa paligid ay bumangon at naglunsad ng pag-atake nang magsimula ang 32 clones ng lalaking may puting buhok na magsagawa ng massacre. May ilang cultivators din na naghangad na mapanatili ang kanilang buhay at samantalahin ang pagkakataon upang magmadaling tumakbo patungo sa papaliit na Celestial Gate. Marami sa kanila ang may ganitong plano, ngunit lahat sila ay pinatay ng clone ng lalaking may puting buhok nang makarating sa loob ng 10,000 talampakan mula sa gate. Kahit na nagaganap ito, may mga cultivators pa ring sumusubok na patakbuhin ang kanilang mga sarili patungo sa Celestial Gate. Nang dumami pa ang mga cultivators, umabot na ito sa rurok. Kabanata 788. Master, pakiusap kumilos. Bahagi 2. Si Wang Lin ay agad na hinawakan si Li Yuan at umatras nang lumitaw ang lalaking may puting buhok. Umatras sila ng higit sa 500 metro. Habang naririnig nila ang patuloy na mga sigaw ng mga namamatay na cultivator, ang ekspresyon ni Wang Lin ay naging labis na malungkot. Nakita ni Wang Lin ang pagdating ni Shin Gonghu at ng kanyang mga kasama, at ito ay nagdulot ng pag-aalinlangan sa kanya. Ngunit tiningnan niya si Li Yuan at hindi kumilos. Sa tabi niya, ang mukha ni Li Yuan ay labis na mapatla. Brother Shu, naisip ko, baka hindi tayo makalabas. Tahimik na nagmuni si Wang Lin. Ang lalaking may puting buhok ay sobrang lakas. Sekretong inihambing niya ito sa Blood Ancestor, at batay sa cultivation ng taong ito, siya ay mas malakas pa kaysa sa Blood Ancestor. Hindi pa ito ang pangunahing punto. Tuwing ang lalaking may puting buhok ay lumalaklak ng isang cultivator, tumataas ang kanyang cultivation. Kaya't nakuha ni Wang Lin ang ideya kung gaano kataas ang maaaring maabot ng cultivation ng taong ito. Tumingin si Wang Lin kay Li Yuan at biglang nagtanong, Brother Li, naniniwala ka ba sa akin? Nagulat si Li Yuan at tumanggo. Kung may paraan si Brother Shu upang makalabas, tiyak na naniniwala ako sa iyo. Nagatubili si Wang Lin bago dahan-daang nagsabi, may spell ako, ngunit hindi ko pa ito ganap na master. Kung may kasama akong tao, hindi ako malalagay sa panganib, ngunit ang taong dadalhin ko ay posibleng magdusa. Kung pumayag ka, susubukan ko ito. Tahimik na nagmuni si Li Yuan. Alam niya kung gaano kalakas ang lalaking may puting buhok at alam niyang hindi siya makakaharap dito. Kahit na nandyan si Shu Mo, sa harap ng lalaking may puting buhok, baka hindi pa nito kayang protektahan ang sarili, lalo na siya.
May pakiramdam si Li Yuan na kung mananatili siya dito, tiyak na mamamatay siya. Ang pakiramdam na ito ay matindi at ganap na sumikop sa kanyang isipan. Ang mga mata ni Li Yuan ay kumislap, nagpapakita ng pagdedesisyon, at sinabi, Brother Shu, gamitin mo ang spell. Handa akong magpatalo. Tumango si Wang Lin. Nakilala niya si Li Yuan sa Thunder Celestial Realm, at marami na silang naranasang pagsubok. Bagamat hindi sila maituturing na matalik na magkaibigan, marami na silang pinagdaanan. Kung hindi dahil kay Li Yuan, naniniwala si Wang Lin na malamang ay namatay siya sa pagtugis ng Blood Ancestor. Sa bagay na ito, iniligtas siya ni Li Yuan. Matapos huminga ng malalim, dahan-dahang umatras si Wang Lin at binuksan ang kanyang puso. Habang inaalala ang pakiramdam ng pagsasanib sa mundo, may mga alon na lumilitaw sa bawat hakbang na kanyang tinatahak. Matapos makapag-10 hakbang na, hindi pa rin lumitaw ang pakiramdam ng pagsasanib sa mundo. Nakita niyang malapit nang mawala ang Celestial Gate at naririnig ang mga sigaw ng mga namamatay na cultivator, kaya pinigilan ni Wang Lin ang kanyang pagkabahala at panyanitag ang kanyang puso. Hindi siya nag-iisip ng kahit ano at ginawa ang lahat upang mapakalma ang sarili. Sa wakas, habang patuloy na umatras si Wang Lin, ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kalmadong titig. Sa puntong ito, nagsimula siyang magsanib sa mundo at dahan-dahang naging mas malapit sa pagiging isa sa mundo. Matapos ang hindi tiyak na oras, muling lumitaw sa puso ni Wang Lin ang orihinal na pakiramdam ng pagsasanib sa mundo at pagiging hindi mapaghihiwalay dito. Sa puntong ito, nagkaroon siya ng ilusyon na siya na mismo ang naging mundo. Ang kanyang mga mata ay kumitid at naging kalmadong parang tubig. Hindi na umatras si Wang Lin kundi naglakad patungo sa unahan, hakbang-hakbang. Siya ay labis na kalmado. Muling nagpakita ang mga alon sa ilalim ng kanyang mga paa at dahan-dahang kumalat. Hinawakan ni Wang Lin ang naguguluhing si Li Yuan habang ang katawan niya ay dahan-dahang nawala sa kawalan. Naramdaman ni Li Yuan ang isang malakas na puwersa mula kay Wang Lin, na parabang siya ay napapalibutan ng isang espada. Ang kanyang paningin ay naging malabo at hindi na niya makita ng malinaw. Parabang ang buong pagkatao niya ay hinihila sa oras at pinalawak ng walang hanggan. Matapos hawakan ng braso ni Li Yuan, ang mga mata ni Wang Lin ay nanatiling kalmado tulad ng tubig. Habang siya ay naglalakad patungo sa unahan, sila ni Li Yuan ay nawala at tunay na pumasok sa kawalan. Sa puntong ito, ang lalaking may puting buhok na tinatamaan ng 5 malalakas na corporeal young cultivators, mahigit 10 illusory young cultivators, at isang malaking bilang ng mga ascendant cultivators ay bumulalas ng malakas na tawa. Habang tawa ng tawa, ang kanyang kamay ay bumuo ng mga seal at binibigkas ang ilang salita. Agad na nagkaroon ng isang pulang liwanag sa loob ng ulap. Walang epekto ang mga spell at mga magical treasure sa liwanag na bumabalot sa kanya. Hindi nila kayang basagin ito. Ang flying sword ni Xing Gonghu ay tumama sa liwanag na screen. Ang espada ay agad na nagkabali-bali. Ang backlash ay nagbulot kay Xing Gonghu ng pagdura ng dugo at agad na umatras. Hindi lang siya, kundi pati sina Zhang Kunglai, Tang Yanfeng, at ang iba pang 2 corporeal young cultivators ay nagsuka ng dugo at napatalsik. Tungkol naman sa mga illusory young cultivators, ang kanilang mga origin souls ay nayanig at sila ay itinapon pabalik. Ang lalaking may puting buhok sa loob ng liwanag na screen ay nagpakita ng isang ngiting puno ng bloodthirsty at nagsabi sa isang matigas na boses, "Oo, ngayon may konting kakayahang makipaglaban. Ngunit, kumpara sa Celestial Army, kayong mga kabataan ay napakahina, napakahina, napakahina. Hindi pa kayo karapat-dapat na gamitin ko ang G-Realm ko." Habang nagsasalita siya, binuksan niya ang kanyang mga braso at ang liwanag na screen sa paligid niya ay agad na pinalawak. Bilis na bumangon ito at tinulak ang puting ulap na nakapalibot sa kanya. Ang mga cultivator sa paligid ay hindi maiwasang umatras. May ilan na sobrang bagal at nadampot ng liwanag na screen. Sa sandaling matamaan sila ng liwanag, nagsisigaw sila at ang kanilang mga katawan ay nabaon at naging mamya. Pati kanilang mga origin souls ay bumagsak, at ang origin energy ay kinain ng liwanag na screen. Mula sa labas, iba't ibang mga cultivators ang nagsimulang tumakas mula sa puting ulap sa takot, para bang natatakot sila na baka masyadong mabagal. Habang tumatawa ang lalaking may puting buhok, ang kanyang katawan ay kumilos at lumitaw sa likod ng isang illusory cultivator na nahuhuli. Pinagtataga niya ang katawan ng cultivator at handa nang lamunin ang origin soul ng cultivator nang bigla siyang tumalikod. Sa unang pagkakataon, ang kanyang mga mata ay nagpakita ng pagkabigla at seryosong ekspresyon. Daw na nagsanib sa mundo. Sa sandaling tumalikod siya, ang cultivator na nawala ng katawan ay sumabog ang origin soul. Ngunit hindi pinansin ng lalaking may puting buhok ito at nagsanib siya sa mundo. Nagkaroon ng mga alon sa ilalim ng kanyang mga paa at agad siyang nawala. Hindi lahat ng tao sa Celestial Realm noon ay nakamit ang daw na nagsanib sa mundo. Gayunpaman, ang taong ito ay hindi pa ganap na master.
Ang lalaking may puting buhok ay lumitaw ng 1,000 talampakan mula sa Celestial Gate at ang kanyang mga mata ay nagpakita ng isang kakaibang liwanag. Mahigpit niyang hinawakan ang kanyang kanang kamay patungo sa kawalan. Lumabas ka sa akin. 5 malalaking puwang na basag sa kalawakan ang biglang lumitaw sa mundo. Ang mga crack na ito ay malaki, at may matalim na tunog na parang punit na nagbukas ng 5 hiwa sa mundo. Isang lakas na malinaw na iba sa Celestial Spiritual Energy at Origin Energy ang sumabog mula sa lalaking may puting buhok at pumasok sa mga crack. Sa puntong ito, ang lahat ng mga cultivators ay nagkaroon ng ilusyon na ang buong mundo ay kumikilos ng malakas. Ang mukha ni Xin Gonghu ay mapotla, at sa tabi niya, si Zhang Kunglai ay pareho. Si Tang Yanfeng ay nag-ipon ng mga kamao. Ang tatlo sa kanila ay nagtanaw sa isa't isa at nakita ang takot na malalim na nakatago sa mata ng bawat isa. Isang mahinang, matid na pag-ungol ang lumabas mula sa kawalan bago ang matandang lalaki. Kasunod nito, lumitaw ang katawan ni Wang Lin 500 talampakan mula sa Celestial Gate. Hawak ni Wang Lin si Li Yuan, na ang mga butas ng katawan ay dumudugo at ang mga mata ay puno ng kalituhan. Sa sandaling lumitaw siya, si Li Yuan ay dumura ng maraming dugo. Klaro na hindi niya kayang tiisin ang spell ni Wang Lin. Sa sandaling lumitaw si Wang Lin, hindi siya nag-atubili. Halos sa sandaling lumitaw siya, agad niyang itinulak si Li Yuan pasulong. Isang malakas na pagsabog ng Origin Energy ang pumulot kay Li Yuan, pinapabilis siyang parang kidlat papunta sa papatapo na Celestial Gate na kasing laki na lang ng isang kamao. Ang matandang lalaking may puting buhok ay ngumisi at agad na humakbang pasulong at agad na nawala. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at ang Origin Energy niya ay pumutok ng walang pag-aalinlangan upang bumuo ng isang vortex. Ang lakas ng kidlat ay pumutok mula sa kanyang Origin Soul at ang mga boltahe ng kidlat ay pumasok sa vortex. Sumabog. Sigaw ni Wang Lin nang walang pag-aalinlangan sa sandaling nawala ang matandang lalaki. Isang malakas na tunog ng pagsabog ang agad na sumabog sa kawalan. Ang tunog na ito ay nakakagulat kaya't napahinga ang mga cultivator sa paligid. Pumikit si Xin Gonghu at tinitigan si Wang Lin na may kasamang ekspresyon ng kagalakan. Hindi lang siya, pati si Zhang Kunglai ay ganoon din. Siya nga. Nakakunot ang noo ni Tang Yanfeng. Nakilala niya si Wang Lin bilang si Shumo na wala siyang kumpiyansa na matatalo niya. Kasabay ng pagbagsak ng vortex ng pinagmulan sa harap ni Wang Lin, doon din nagpakita ang matandang lalaking may puting buhok. Agad na bumagsak ang vortex at ang mga mata ng matandang lalaki ay nagbigay ng isang misteryosong liwanag habang tumawa siya. Walang awa niyang hininga at lahat ng enerhiya ng pinagmulan mula sa pagbagsak ng vortex ay nilunok niya. Mabilis na umatras si Wang Lin at humabol kay Li Yuan. Itinulak niya si Li Yuan at sumigaw, "Li Yuan, bilis, I activate ang Thunder Furnace." Ang boses niya ay parang kulog na pumasok sa utak ni Li Yuan. Habang litong-lito, hindi na mamili ni Li Yuan na inilabas niya ang Thunder Furnace. Sa oras na inilabas niya ito, iyon na ang oras na ang kanyang katawan ay tumama sa naglalaho na Celestial Gate na kasing laki lamang ng isang kamao. Isang sinag ng liwanag ang lumabas mula sa furnace at pinalibutan si Li Yuan bago siya nawalan ng anyo. Kasabay nito, inilabas din ni Wang Lin ang Thunder Furnace at malapit nang umalis. Sa oras na iyon, kumislap ang mga mata ng matandang lalaking may puting buhok at mahinang sinabi, "Gate closed." Pagkatapos niyang sabihin iyon, ang Celestial Gate na lumiliit sa laki ng isang kamao ay agad na bumagsak at nawala. Habang hawak ni Wang Lin ang Thunder Furnace, naging malamig ang kanyang mga mata. Hindi na siya lumingon at agad na nag-teleport patungo sa walang hangganan. Tumawa ang matandang lalaki at hinabol si Wang Lin. "Naaalala ko na, ikaw yung maingat na Chi Cultivator." Masyadong mabilis ang matandang lalaki, kaya nahabol niya agad si Wang Lin sa isang hakbang. Ang kanyang malaking kamay ay brutal na humawak patungo sa likod ni Wang Lin. "Hindi ko gusto ang mga maingat na tao. Hindi nga napatay ka ng G-Realm. Gusto kong makita kung paano ka makakaligtas ngayong pagkakataon." Ang mga mata ng matandang lalaki ay kumislap ng pula at may kasamang matalim na tunog habang humahawak siya. Sa isang iglap, ang lahat ng mga landas ng pagtakas ni Wang Lin ay naharang. Biglang binuksan ni Xin Gonghu ang kanyang mga mata at ang kanyang mga mata ay puno ng pananibik. "Master, pakiusap kumilos." Si Zhang Kunglai ay sobrang alerto at nag-isip, napakabigat ng taong ito. Hindi ko lang alam kung mas malakas ba si Senior. Samantalang si Tang Yanfeng ay humalaklak habang tinititigan si Wang Lin at naiisip sa kaibuturan ng kanyang puso, bagaman malakas ang taong ito, kahit na kaming 5 at marami pang Illusory Cultivators, hindi namin kayang talunin ang kakaibang lalaking ito. Kapantay lang kami ng level ng cultivation at walang duda na mamatay siya. Gusto kong makita kung paano siya papatayin. Makikinabang ako dito sa hinaharap. Kabanata 789. Pagkilos. Sa sandaling ito, si Wang Lin ay nasa sentro ng atensyon.
Hindi lamang sina Shen Gonghu, Zhang Kunglai, Tang Yanfeng, at ang dalawang natitirang corporeal young cultivators ang nakatingin sa kanya, pati na rin ang mga cultivators mula sa iba't ibang pamilya ay nakatutok kay Wang Lin. Lahat ng ito ay dahil lumitaw si Wang Lin sa loob ng 500 talampakan mula sa Celestial Gate at, higit sa lahat, ipinadala ni Wang Lin si Li Yuan palabas. Si Li Yuan ang naging unang at tanging cultivator na matagumpay na nakalabas mula sa Thunder Celestial Realm. Lahat ng ito ay nagdulot kay Wang Lin na maging focus ng lahat ng cultivator sa isang iglap. Naging madilim ang ekspresyon ni Wang Lin nang mapansin niyang lahat ng kanyang mga landas ng pagtakas ay naharang ng matandang lalaking may puting buhok. Ang silang ito ay hindi nakikita ng mata, ngunit ang kanyang divine sense ay naramdaman na parang may matutulis na blade sa lahat ng direksyon. Kahit saan siya pumunta, para siyang tatama sa matutulis na blades. Kahit ang teleportation ay hindi magagamit. Siya ay ganap na nahulog sa bitag dito. Humahalaklak ang matandang lalaki at ang kanyang kanang kamay ay nagbago at naging isang pangil na mabilis na gumalaw tulad ng kidlat. Bigla siyang lumitaw sa likod ni Wang Lin at inabot ang kanyang puso. 5 special rifts ang humihip sa walang hangganan patungo kay Wang Lin. Lahat ng buhok ni Wang Lin ay tumayo. Nararamdaman ng panganib, hindi siya nag-atubiling ituro ang kanyang daliri at mabilis na sumigaw, wind. Sa isang iglap, isang itim na hangin ang lumitaw sa kanang kamay ni Wang Lin. Sandali lang, lumaki ito at kumalat na parang pinalitan nito ang lahat sa mundo. Matapos lumitaw ang itim na hangin, agad itong nagwasiwas sa buong paligid. Si Wang Lin ay nasa loob ng itim na hangin habang bigla siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay naging itim at ang kanyang buhok ay sumabog sa hangin. Sa sandaling iyon, hindi siya mukhang isang celestial kundi isang demonyo. Ang kanyang tingin ay parang isang espada na tumama sa papalapit na matandang lalaking may puting buhok. Sa sandaling ito, ang itim na hangin ay naging isang itim na dragon sa harap ni Wang Lin. Ang dragon na ito ay ilusyonaryo at tila hindi matatag, ngunit pagkatapos nitong mabuo, agad itong sumugod patungo sa matandang lalaking may puting buhok at nagsabog ng isang hangin. Ang hangin na ito ay kayang patayin ang apoy ng lahat ng buhay. Nagulat ang matandang lalaki. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng kakaibang liwanag habang tinitingnan si Wang Lin sa loob ng itim na hangin at mabangis na sinabi, ito ay Call the Wind. Oo, Call the Wind nga. Ano ang ugnayan mo kay Celestial Emperor Bai Fan? Hindi sumagot si Wang Lin. Ang kanyang kamay ay bumuo ng seal at ang enerhiya ng pinagmulan sa kanyang katawan ay sumabog ng walang kontrol. Pagkatapos, ang itim na hangin ay sumugod patungo sa matandang lalaking may puting buhok. Ang 5 special cracks ay nanginginig at agad na bumagal ng dumaan ang itim na hangin. Kasabay nito, ang itim na hangin mula sa bibig ng itim na dragon ay sumugod patungo sa matandang lalaki. Sa unang pagkakataon, ang mga mata ng matandang lalaki ay nagpakita ng seryosidad habang tinitingnan ang itim na dragon na nabuo mula sa itim na hangin. Ang parehong mga kamay niya ay bumuo ng seal at sumigaw, Lance Collapse. Isang matalim na tunog ng pagkalas ang umalingaw at isang malaking bitik ang lumitaw sa harap ng matandang lalaki at sumugod patungo kay Wang Lin. Ang bitik na ito ay sobrang lalim at kumalat na parang isang dragon na sumabog mula sa walang hangganan. Sumugod ito patungo kay Wang Lin at nakipagbanggaan sa itim na dragon na nabuo mula sa itim na hangin. Isang malakas na tunog ang umalingaw sa buong mundo. Lahat ng itim na hangin sa paligid ni Wang Lin ay sumabog palabas at lumikha ng isang makapangyarihang impact sa bitik. Mabilis na umatras ang katawan ni Wang Lin na parang isang layang-layang na may putol na tali. Sa sandaling iyon, isang hakbang ang inabot ng matandang lalaking may puting buhok at sumugod patungo kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagpakita ng determinasyon habang ang kanyang kanang kamay ay tumuro patungo sa walang hangganan ng walang pag-aalinlangan. Isang pulang kidlat ang tumagos mula sa kanyang kamay patungo sa walang hangganan. Nag-disperse ang itim na hangin at ang malaking bitik ay tila nahulog sa isang malaking kamay at hindi na makagalaw. Hindi nagtagal, ang bitik ay bumagsak at nagkalas. Nagpatuloy sa paghabol ang matandang lalaking may puting buhok, ngunit ang mga mata niya ay agad na kumunat nang matutunan niyang nakatingin siya sa pulang kidlat na ipinagpalabas ni Wang Lin. Ang katawan ng matandang lalaki ay kumislap at sa isang kisap mata, nahabol niya ang pulang kidlat. Hinawakan ito at idinikit sa kanyang pulang mata. Masyado siyang mabilis. Matapos niyang kolektahin ang pulang kidlat, nag-take ng hakbang at nagsanib sa mundo. Nang muling magpakita, siya ay nasa likod ni Wang Lin, na mabilis na umaatras. Sa sandaling siya ay lumitaw, bumukas ang bibig ni Wang Lin at nagbuga ng isang butil ng buhangin. Ang buhangin ay agad naging isang malaking piraso ng stamp, at sa ilalim ng kontrol ni Wang Lin, ito ay hamamplos patungo sa matandang lalaking may puting buhok. Ang mga mata ng matandang lalaki ay kumislap at ang kanyang kanang kamay ay umabot patungo sa pabagsak na piraso ng stamp. Isang malakas na tunog ang umalingaw at hindi na bumagsak ang piraso ng stamp. Kasabay nito, ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng seal at itinulak ito.
Ang Beastbone tattoo ay agad na naging isang malaking buto ng hayop na may 4 na pangil. Isang ghostly na kislap ang pumutok at ang masasamang aura ay sumugod patungo sa matandang lalaking may puting buhok. Ang Master Carefree Withered Dao Pair. Ang mga mata ng matandang lalaki ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang ekspresyon. Ang mga mata ng buto ng hayop ay naglabas ng isang kislap na parang multo at ang masamang aura ay nagdulot ng kulay abong pagsulpot sa mga paa ng lalaking may puting buhok at mabilis itong kumalat. Ang lalaking may puting buhok ay ngumiti ng masama at saka siya walang awang humakbang pasulong. May tunog ng pagsabog sa loob ng kanyang katawan at agad na bumagsak ang mga kulay abong bahagi sa labas. Ikaw ay isang napaka-interesanting Chi Cultivator. Ang mga mata ng lalaking may puting buhok ay puno ng uhaw sa dugo. Sa isang hakbang, tumakbo siya patungo kay Wang Lin, na nag-iwan ng bakas ng imahe sa kanyang likuran. Agad na binago ni Wang Lin ang direksyon at umatras. Kasabay nito, pinadyak niya ang kanyang bag ng paghuhulog at lumitaw ang Celestial Sword sa kanyang kamay. Walang awang hinagis niya ang espada pababa sa likuran niya. Agad na lumitaw ang Heavenly Chop, at sa isang iglap, para bang nawawala ang kalawakan, tanging ang enerhiya ng espada ang natira. Sa likod ng kalawakan, para bang pinipilit itong buksan at lumitaw ang matandang lalaking may puting buhok, ngunit nagbago na naman ang kanyang ekspresyon. Ito ang teknik ng espada ng Celestial Sword ng Rain Celestial Realm. Nagkunot ang noo ng lalaking may puting buhok. Iniabot niya ang kanyang kanang kamay at ang Heavenly Chop ay agad na bumagsak. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay labis na madilim. Sa sandaling ang Heavenly Chop ay bumagsak, umatras siya muli. Ang lalaking may puting buhok ay ngumisi ng may panguyam at saka tumapak ng isang hakbang, na nagbigay daan upang makarating siya sa likod ni Wang Lin, at ang kanyang kamay ay sumakmal patungo kay Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng intensyong pumatay habang pinadyak ang kanyang bag ng paghuhulog at ang kalahating katawan ng dugo ay lumitaw sa kanyang kamay. Agad niyang ininhale ang isang malaking halaga ng energy mula sa pinagmulan sa kanyang katawan. Ang energy mula sa pinagmulan ay lumabas mula sa mga pores ng kanyang katawan at hindi nagdalawang isip upang lumikha ng isa pang vortex. Sumabog. Habang siya ay sumisigaw, sumabog ang vortex sa harap ni Wang Lin, na nagdulot ng isang malakas na impact. Ang kanang kamay ng lalaking may puting buhok ay bahagyang huminto. Kinuha ni Wang Lin ang pagkakataon at mabilis na umatras. Ang kanyang kanang kamay ay kumapit sa kalahating katawan ng dugo at ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang seal. Ang kanyang mga mata ay puno ng konting kabaliwan. Malakas ang lalaking may puting buhok. Wala sa mga spells at magical treasures ni Wang Lin ang nagkaroon ng epekto. Itinutok ni Wang Lin ang kanyang kaliwang daliri sa kalangitan at sumigaw, hangin. Ang malaking halaga ng energy mula sa pinagmulan na kanyang nakuha mula sa kanyang kanang kamay ay dumaan sa kanyang katawan at lumabas sa seal ng kanyang kaliwang kamay. Isang itim na hangin, mas malakas kaysa sa nakaraang beses, ang lumitaw sa harap ni Wang Lin. Hindi pa sapat. Habang patuloy na umatras si Wang Lin sa loob ng itim na hangin, ang kanyang kanang kamay ay nagsipsip pa ng mas maraming energy mula sa pinagmulan. Agad na lumiit ang katawan ng dugo habang kalahating energy mula sa pinagmulan ay tinangay ni Wang Lin na parang baliw, hindi alintana kung kaya ng katawan niya ito. Ang itim na hangin sa paligid niya ay biglang lumaki ng ilang beses. Sa puntong ito, parang ang buong mundo ay napuno ng itim na hangin. Ang mga mata ni Wang Lin ay puno ng dugo habang siya ay sumigaw, tawagin ng hangin. Ang kanyang boses ay lumabas mula sa itim na hangin, at parang ang ugong ng hangin. Biglang nagbago ang itim na hangin at naging dalawang itim na dragon. Ang dalawang itim na dragon ay labis na mabagsik. Pinalibutan nila ang lalaking may puting buhok at binuksan ang kanilang mga bibig upang magbuga ng malalaking amount ng malamig na hangin. Ang katawan ng matandang lalaking may puting buhok ay tinangay ng malamig na hangin at ng inig. Ngunit, agad na puno ng intensyong pumatay ang kanyang mga mata. Sa puntong ito, sumigaw si Wang Lin sa kanyang puso, hindi pa sapat, mag-absorb pa ng higit. Ang kalahating katawan ng dugo sa kamay ni Wang Lin ay agad na lumiit. Kasabay nito, may tunog ng mga pagsabog mula sa loob ng kanyang katawan. Maliwanag na hindi na kayang tiisin ng kanyang katawan ang ganoong kalaking halaga ng energy mula sa pinagmulan na sabay-sabay. Ang mga pagsabog ng itim na hangin ay lumabas mula sa mga pores ni Wang Lin at nagsimulang magtipon ng sobrang bilis. Sa isang iglap, isa pang itim na dragon ang nabuo mula sa itim na hangin. Ang tatlong itim na dragon ay agad na pinalibutan ang lalaking may puting buhok at nagpakawala ng malalakas na bugzo ng malamig na hangin. Walang anuman ang maaaring gawin ng lalaking may puting buhok upang umiwas, ang tatlong itim na dragon ay pinalibutan siya. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig. Gamit ang pagkakataon ng tatlong itim na dragon na pumapalibot sa lalaking may puting buhok, pinilit ni Wang Lin na ilagay ang kalahating katawan ng dugo sa kanyang kamay sa gilid ng pagkawasak bago ito itapon patungo sa lalaking may puting buhok. Sa sandaling malapit na ang katawan ng dugo, sumigaw si Wang Lin, sumabog.
Isang kislap ng pulang ilaw ang lumabas mula sa katawan ng dugo at pagkatapos ay bumagsak ang energy mula sa pinagmulan na ipinakilala ni Wang Lin. Ito ay nagdulot ng sunod-sunod na chain reactions, at sumabog ang katawan ng dugo. Ito ay isang hindi maipaliwanag na lakas. Sa ilalim ng pagsabog mula sa tatlong itim na dragon at ang pagsabog ng katawan ng dugo, nagsimulang magyugyug ang buong kalawakan. Pati ang espasyo mismo ay nagsimulang mag-collapse. Agad na umatras si Wang Lin at itago ang lahat ng kanyang mga kayamanan. May mga ripples na lumitaw sa ilalim ng kanyang mga paa habang pinipilit niyang tukalmihin ang sarili upang siya ay magsanib sa mundo. Ang laban niya sa lalaking may puting buhok ay hindi tumagal ng matagal, ngunit ito ay labis na matindi at mahirap isipin. Lalo na ang huling tatlong itim na dragon at ang pagsabog ng katawan ng dugo na nagdulot ng rurok ng laban. Ang mga cultivator na nakapaligid ay patuloy na umatras habang pinapanood ang laban ni Wang Lin. Ang kanilang mga puso ay labis na nabigla, at ang anyo ni Wang Lin ay nakaukit ng malalim sa kanilang isipan at hindi mawawala sa buong buhay nila. Ang mga mata ni Shin Gonghuo ay puno ng labis na kasiyahan. Habang pinagmamasdan ng umuurong na si Wang Lin, ang respeto na nararamdaman niya para kay Wang Lin ay patuloy na tumaas. Ganon din si Zhang Konglai na maingat na pinapanood ang laban. Samantalang si Tang Yanfeng, ang ekspresyon niya ay labis na nagbago at huminga ng malalim. Ang kanyang tingin kay Wang Lin ay puno ng takot. Ang itim na hangin ay labis na lumabi sa kanyang inaasahan. Magandang pagkakataon na hindi ako umatake noon. Kung hindi, sa itim na hangin na iyon. Ang ekspresyon ni Tang Yanfeng ay labis na malungkot, at hindi na siya nagpatuloy mag-isip. Ang taong ito ay masyadong malakas. Hindi siya mamamatay, kaya kailangan kong mag-urong. Ang mga ripple ay muling lumitaw sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin. Sa puntong ito, nagsanib ang kanyang katawan sa mundo, at sa pag-atras niya ng isang hakbang pa, nagsimulang maglaho ang kanyang katawan. Ngunit, sa puntong ito, naramdaman niya na parang may isang puwersa na nagtulak sa kanya at ininterrupt siya habang siya ay nagsasanib sa mundo. Huminto ang pagkalabo ng kanyang katawan at agad itong nagbalik sa forma. Little fellow fated with me, huwag magmadali. Hindi ako makaparito ngayon, kaya hayaan mong hiramin ko ang iyong katawan. Isang matandang tinig ang agad na lumitaw sa isip ni Wang Lin. Kasabay nito, isang puwersang tanging siya lamang ang nakakaramdam ang dumating mula sa kalawakan sa likod niya sa pamamagitan ng isang hindi alam na paraan. Agad nitong pinutol ang koneksyon ng soul ni Wang Lin sa kanyang katawan. Sa ilalim ng puwersang ito, agad na nakompress ang soul ni Wang Lin at isang malakas na soul mula sa pinagmulan ng nagsimulang mabuo. Sa isang iglap, nabuo ang isa pang soul. Ang hitsura ng soul na ito ay eksaktong katulad ng misteryosong matandang lalaking umiram ng Thunder Beast. Ang soul ng matandang lalaki ay gumalaw at ganap na kinuha ang kontrol ng katawan ni Wang Lin. Sa puntong ito, ganap na nagbago si Wang Lin at isang malakas na presyon ang nagmula sa kanyang katawan. Pinanood ni Wang Lin mula sa labas habang ang kanyang katawan ay humakbang pasulong at gumalaw. Para bang ang matandang lalaki ay nagsasanay na gamitin ang katawan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, kung saan ang kalawakan ay gumuho matapos ang impact, isang ganap na itim na estatwa ang lumitaw. Ang mga tunog ng pagkabasag ay narinig mula sa estatwa at isang bitik ang lumitaw sa pagitan ng kanyang noo. Ang mas maraming bitik ay lumitaw hanggang sa dalawang kamay ang lumabas mula sa siwang at walang awang pinunit ang siwang. Isang lalaking may itim na buhok at nasa gitnang edad ang lumabas. Wala siyang anumang peklat sa kanyang katawan, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng intensyong pumatay. Ang celestial spell ni Bai Fan, ang celestial sword ni Qing Shuang, ang kayamanan ni Master Carefree, at ang katawan ng isang tao na katumbas ng isang celestial lord. Simula nang magising ako, ikaw ang pinakamalakas na chi cultivator na nakatagpo ko. Karapat-dapat ka nang magsabi ng iyong pangalan. Ang hitsura ng taong ito ay kahawig ng lalaking may puting buhok, ngunit para bang siya ay naging mas bata. Habang nagsasalita ang lalaki, ang kanyang kanang kamay ay tinamaan ng estatwa at agad na natunaw ito, na naging isang itim na sibat na hawak niya sa kanyang kamay. Anong lahat ng kasinungalingan na ito? Hindi ba't celestial lang yan? Isa ka lang namang celestial general, at bukod pa, ang iyong kasalukuyang antas ng pagpapalago ay celestial lord lang. Pinanood ni Wang Lin ang kanyang katawan na nagsasalita ng ganito ng may matandang tono. Ngunit mayroon siyang malabong pakiramdam na ang mga salitang ito ay parang kulang sa kumpiyansa. Habang nagsasalita ang kanyang katawan ay lumipat pasulong at ang kanyang kanang kamay ay pinigilan ng buong kalawakan at mabilis na nagtipon ng puting usok. Hindi nagtagal, naging isang puting bola ito na kasing laki ng isang kamao at tumakbo patungo sa lalaking may itim na buhok. Upang magtipon ng puwersa mula sa langit at lupa, sino ka ba? Ang lalaking may itim na buhok ay naging seryoso at ang sibat niya ay nagiglap at nagpakita ng mga pulang ilaw. Ang mga ilaw na ito ay mabilis na nagtipon sa arc na iyon at ang arc ay bumuo at tumama patungo sa bola ng liwanag. Kabanata 710. Fire, Blaze, Flame.
Nagbanggaan ang mga bola ng liwanag at ang arc. Agad silang naglaho ng walang tunog, ngunit naglabasan ang mga bitip mula sa gitna ng pagkabagsak. Kumalat ito ng mabilis at kahit ang ilang mga cultivator na hindi agad nakailag ay tinamaan. Sa oras na tinamaan ang kanilang mga katawan, ang buong katawan nila ay nayanig at agad na nawala ng walang bakas. Ang mga mata ng katawan ni Wang Lin ay bahagyang kumurap at siya ay humakbang pasulong at diretso siyang nagsanib sa mundo ng walang kalabanan. Ngunit hindi siya nawala at imbis, itinutok ang kanyang kamay sa langit at gumawa ng isang seal gamit ang kanyang kanang kamay at sumigaw, Celestial Burning Flame. Sa isang iglap, isang pulang apoy ang tahimik na lumitaw at kumalat sa kalangitan. Ang apoy na ito ay biglang lumitaw at naglalaman ng isang nakakatakot na aura. Paglabas ng apoy, tinakpan nito ang karamihan ng kalangitan. Agad na umatras ang mga cultivator sa paligid dahil natatakot silang madamay. Napakalakas ng apoy na ito. Para bang kayang tunawin ang buong mundo. Kahit isang maliit na spark ay sapat na upang magdulot ng takot sa mga cultivator sa paligid. Ang malakas na energy ng pinagmulan ay kumalat, at ang itsura ni Wang Lin ay kumilos sa loob ng apoy. Ngunit walang may lakas ng loob na hindi pagmasdan si Wang Lin. Inangat ng katawan ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at pinindot ito pababa, pagkatapos ay sumigaw, Blaze. Ang paligid ay agad na gumuho at ang apoy na sumakop sa kalangitan ay naging masiksik. Parang may langis na itinapon sa apoy kaya't nagputok ito. Ang mga apoy sa paligid ay dumuluhong patungo sa kalagitnaan kung saan naruroon ang kalalakihang nasa gitna. Habang nangyayari ito, para bang ang apoy ay naging hindi mabilang na mga dragon ng apoy na may kasamang malakas na init habang tinatangkang lamunin ang kalalakihang nasa gitna. Ang mga mata ng kalalakihang nasa gitna ay naging seryoso at malamig. Binitawan niya ang sibat sa kanyang kamay at agad itong nagkabasag. Ang nabasag na sibat ay umikot sa paligid niya. Kasabay nito, pinindot niya ang kanyang kanang hintuturo at ang pulang liwanag mula sa kanyang mga mata ay agad na naging mas matindi. Hindi ko inisip na may mga tao na umabot sa ganitong antas ng cultivation sa mga batang chi cultivator. Hindi biro. Habang nagsasalita siya, ang kanyang kanang mata ay kumislap ng pula at isang sinag ng pulang kidlat ang agad na tumalan. Nang lumabas ang kidlat na ito, isang malupit at malamig na aura ang kumalat at tinamaan ang direksyon ni Wang Lin. Sa ilalim ng malamig na aura na ito, habang ang pulang kidlat ay umuusad, ang apoy sa harap nito ay parang nawalan ng sigla, nag-iiwan ng isang mahabang trail habang mabilis itong tumutok kay Wang Lin. Ang mga mata ng katawan ni Wang Lin ay naging seryoso. Ginawa niya ang seal at itinutok ang kanyang daliri habang sumigaw, Flame. Biglang sumabog ang mga tunog habang ang mga apoy na nakapalibot sa kalalakihang nasa gitna ay mabilis na tumaas at bumuo ng isang fireball. Sa gitna ng fireball ay ang kalalakihang nasa gitna. Sa sandaling mabuo ang fireball, agad itong nagsimulang magbawas ng laki, parang nais nitong sunugin ang lahat sa loob. Hindi lang ang mga bagay na nahahawakan, kundi pati na rin ang mga hindi nahahawakan. Malalaking bahagi ng espasyo ang nagsimulang mag-collapse na parang wala nang makakaligtas mula sa apoy na ito. Tanging ang G-Realm na nag-flash mula sa fireball at diretsyong dumaan kay Wang Lin. Sa sandaling ang fireball ay nagsimulang magbawas ng laki, ang G-Realm ay dumaan at damapo sa katawan ni Wang Lin. Isang mapaminsalang aura ang agad na sumabog sa loob ng kanyang katawan. Malinaw na nakita ni Wang Lin ang origin soul ng matandang lalaki na agad na nag-collapse sa ilalim ng G-Realm. Ngunit agad itong muling nabuo at nag-collapse na naman. Sa isang maikling panahon, ang origin soul ng matandang lalaki ay nakaranas ng hindi mabilang na mga collapse at rebirths. Sa tuwing nangyayari ito, ang kanyang origin soul ay nagiging mas mahina. Ang mga ilang paghinga ng oras na ito ay parang isang buong buhay kay Wang Lin. Sinimulan niyang ituon ang kanyang origin soul, at sa sandaling nag-collapse ang origin soul ng matandang lalaki, kumilos siya ng walang pag-aalinlangan. Kailangan ni Wang Lin ng tulong. Kung hindi, kapag hindi na kayang pigilan ng origin soul ng matandang lalaki o kung ito ay magdesisyon na umalis, hindi sigurado si Wang Lin na kaya niyang pigilan ang G-Realm mag-isa. Matapos ang lahat, ang G-Realm na nakita noon ay nagmula sa loob ng seal. Bagaman ito'y malakas, ito rin ay sobrang mahina, parang wala itong matibay na pundasyon. Ngunit ngayon, iba ang sitwasyon, at ang G-Realm ay napakalakas. Sa sandaling kumilos ang origin soul ni Wang Lin, agad niyang naramdaman ang nakakatakot na lakas ng G-Realm. Ang kanyang origin soul ay nayanig habang kumakalat ang origin energy. Ang energy na ito ay umikot sa G-Realm at binutis ito ng layer by layer, parang isang matalim na kutsilyo na dumadaan sa papel. Sa kabutihang palad, ang origin soul ng matandang lalaki ay may sandali ng pagbawi dahil kay Wang Lin. Sa sandaling malapit ng masira ang G-Realm sa origin soul ni Wang Lin, nilunok ito ng matandang lalaki at patuloy na ginamit ang kanyang origin energy upang i-seal ang G-Realm. Lahat ng ito ay pakiramdam ni Wang Lin na sobrang bagal, ngunit sa realidad, nangyari ito sa isang napakaikling panahon. Wala sa mga cultivator sa paligid ang nakakita nito. Delikado.
Talagang ang karapat-dapat si Celestial Lord Qingshui. Ang G-Realm ay nakakagulat, at hindi nasayang ang plano ng matandang lalaki. Sayang, hindi ko nagawang pumasok sa aking sariling katawan at muntik na itong magdulot ng pagkabigo sa plano ko. Hindi ko akalain na si Celestial Lord Qingshui ay may ganitong lakas kahit na siya ay siladong matagal na. Ang pagod na boses ng matandang lalaki ay nagmula sa loob ng isipan ni Wang Lin. Sa sandaling ito, ang fireball ay mabilis na lumiliit hanggang sa naging kasing laki ng 10 talampakan at pagkatapos ay nag-collapse. Ang lahat ng lakas na nakatipon sa loob ay sumabog na mas malakas. Sa isang saglit, para bang ang lahat ng nasa mundo ay napalibutan ng liwanag mula sa apoy. Makikita ang liwanag mula sa apoy na pumapahid sa kalangitan kahit na malayo pa sila. Ang liwanag na ito ay kumalat sa lahat ng dako at ang imahe ni Wang Lin sa loob ng liwanag ay puno ng dignidad. Ang kagalakan sa mga mata ni Shen Gonghu ay umabot sa rurok. Tinitingnan niya ang katawan ni Wang Lin at sumigaw, "Ito ang tunay na lakas ng aking Panginoon." Hindi ako nagkamali sa aking hula kanina. Si Zhon Kunglai ay nakatayo sa kalawakan. Bagaman malayo ang apoy, nararamdaman pa rin niya ang init. Siya ay puno ng kagalakan habang tinitingnan ang apoy. Pumasok na naman sa kanyang isipan ang ideya na gawin ang ginawa ni Shen Gonghu. Ang kultibasyon ng senior ay hindi masukat. Maliwanag na siya ay nagsupol ng kanyang cultivation sa corporeal yang stage noon, at ngayon ito ay tumaas ng hindi mabilang na beses. Higit pa rito, ang kanyang kasalukuyang lakas ay tiyak na hindi ang hangganan. Tungkol kay Tang Yanfeng, ang kanyang ekspresyon ay hindi na malungkot kundi nangangitim na ang mukha. Nang makita niya ang labanan ni Wang Lin at ng puting buhok na lalaki, siya ay sobrang nagulat. Hindi niya akalain na kayang kontrolin ni Wang Lin ang ganito karaming spells, ngunit kahit gaano siya kasipresa, natanggap niya ito sa kanyang puso. Ngunit nang makita niya ang apoy, huminga siya ng malalim na malamig na hangin. Ang pagkabigla sa kanyang isipan ay nag-collapse at pinalitan ng takot at pangamba. Si Tang Yanfeng ay nagbulong sa sarili, siya. Sino siya talaga? Si Shen Gonghu ay ngumisi habang tinitingnan si Tang Yanfeng at kalmado niyang sinabi, "Fellow Cultivator Tang, natatandaan mo pa ba noong pinagtawanan mo ako sa labas ng Celestial Gate? Tingnan mo, ang taong nasa harap mo ay ang dahilan kung bakit ako nagpasya na parusahan ng pamilya ko at ihiwalay ng mga tao sa Thunder Celestial Temple." Si Tang Yanfeng ay nakatambad ang bibig habang tinitingnan ang itsura ng tao sa loob ng apoy, at hindi makapagsalita ng matagal. At sa sandaling ito, isang mababang boses ang kumalabit. "Upang hindi mamatay sa G-Realm, ikaw ay malakas." Isang estatwa ang lumitaw sa loob ng apoy. Nang magka-crack ito, isang batang lalaki ang lumabas. Ang batang ito ay napakagwapo, ngunit ang kanyang ekspresyon ay may halong kasamaan.